Sa ospital, maraming tao ang nagtipon para makinig sa malungkot na kwento ng isang binata. May mag-asawang nabubuhay ng sagana hanggang sinabi ng doktor na may testicular cancer ang lalaki. Dahil gusto nilang magkaanak, agad sinabi ng lalaki sa doktor na nais niyang i-freeze ang kanyang tamod. Mabilis na isinagawa ang pag-freeze bago sinimulan ang paggamot sa cancer ng lalaki. Makalipas ang 2 taon, ginamit ang tamod dahil matagumpay ang operasyon ng lalaki. Siguro dahil maganda ang tamod, isang malusog na sanggol na lalaki ang ipinanganak na ikinaligaya ng ama. Pagkatapos, ang ama mismo ang nag-alaga sa anak sa bawat pagkain at pagtulog. Bawat kilos at galaw ng bata ay kamukhang-kamukha ng kanyang ama. Lumipas ang panahon at unti-unting lumaki ang bata. Nang araw na yon, tumawag ang direktor ng ospital sa ina, nagbigay ng nakakagulat na balita. Ang semilya ng asawa ay nasa bottle 139, pero nagkamali ang doktor at kinuha ang bottle 137. Pagkarinig nito, tiningnan ng ina ang anak ng walang pagmamahal sa mga mata. Dagdag pa ng binata, 8 taon ang lumipas bago nalaman ng mag-asawa ang nakakatakot na katotohanan. Nababaliw ang ina, iniwan ng ama ang bata. Tumakas ang batang kawawa sa bahay, hindi alam kung sino siya talaga. Nagalit ang lahat ng iwan ng mag-asawa ang bata. Siyempre, 8 taon nilang pinalaki ang batang yon. Pero sabi ng nagkukwentong binata, walang batas na nagpaparusa sa nagdulot ng maling anak dahil sa kapabayaan. Pagkasabi nito, agad ibinaba ng binata ang kanyang patpat at idineklara na ito ang irresponsableng ospital na dapat isara. Siya ang ipinanganak upang mag-alala sa mga pagkakamali ng ospital na ito. Ang batang ipinanganak mula sa sperm vial number 137 ay siya. Pagkatapos, kumuha ng patpat ang lalaki at matapang na pumasok sa loob. Matapos sirain ang klinika, hiningi ng binata sa direktor ang impormasyon ng kanyang biological na ama. Sa takot, wala siyang nagawa kundi mangakong isisiwalat ang lahat. Sa paghahatid sa pantalan, si Haijo ay nabangga ng kotse, nahulog sa basang kalsada. Sinuri niya at nakitang nasira ang kanyang mga kargada. Isang lalaki ang bumaba, magrereklamo sana, ngunit nagulat nang makita ang anak na iniwan. Natulala rin ang binata, naalala ang dating panahong minamahal siya ng lalaking ito. Sa oras na yon, nalaman ng asawa ng lalaki na may maliit na pinsala ang anak nila, kaya agad niyang sinabihan ang lalaki na pumunta sa ospital. Nang marinig yon, kinuha ng lalaki ang kanyang business card at ibinigay sa binata para makontak siya tungkol sa insurance. Pagkabasa ng business card, nakita ng binata na malaking kumpanya pala ang pinapatakbo ng kanyang ama, kaya lalo siyang nalungkot. Ipinakilala rin ng binata na Haijo na ang kanyang bagong pangalan. Dahil sa buhay niya, gagawin niya ang lahat maliban sa pagpatay ng tao. Pagliko ng lalaki, agad sinabi ni Haijo na di siya tumatanggap ng kaso ng paghahanap ng nawawala o tumakas na bata. Pagkatapos, walang magawa si Haijo kundi panoorin ang pag-alis ng kanyang ama. Hindi alam ng lalaking ito na may sugat pala sa kamay si Haijo. Bigla, may babaeng humawak sa kamay niya at malumanay na nagtanong kung okay lang siya. Sinabi rin niya na may ospital lang sa kanto. Nang sabihin ni Haijo na sobrang masakit, ginamit ng babae ang tuwalya para bendahehan ang sugat niya. Pagkatapos, si Jamie ay nakaupo sa kindergarten, naalala ang likod ng lalaking nakita sa kalye, at bumulong, gusto kong yakapin ang ganyang likod. Bigla, lumitaw ang lalaki sa paaralan dahil nakasulat sa panyo ni Jamie ang pangalan ng kindergarten. Sa oras na yon, direktang tinanong ni Haijo kung may boyfriend siya. Sinabi ng mga bata na wala siyang boyfriend. Nang kumpirmahin ni Jamie, agad nag-alok si Haijo na mag-date sila dahil sa tingin niya magiging interesting ito. Nang marinig iyon, tinakpan ni Jamie ang pangalan niya dahil ang Jamie ay nangangahulugang interesting din pagkatapos. Sinabi ni Jamie na gusto niya ang mga lalaking ngumingiti sa kanya. Nang malaman niyang Haijo ang pangalan ng lalaki, tumawa si Jamie at sinabing mas interesting pa ang pangalan niya kaysa sa kanya. Pagkatapos, masayang nagtawanan sila pero ang kanilang love story ay hindi natuloy at nauwi sa sama ng loob. Maya-maya, patuloy na ginawa ni Haijo ang lahat maliban sa pagpatay ng tao. Nagbukas siya ng errand shop na Haijo Do It All at si Giho ang tumatanggap ng mga request sa website nito. Pero hindi tinanggap ni Haijo ang lahat ng kaso. Tinatanggap lang niya ang mga kasong sa tingin niya ay kawili-wili. Kapag aprobado ni Haijo, makikipag-ayos si Giho ng presyo sa kliyente. May patakaran si Haijo, hindi maghanap ng nawawalang bata o tumakas na teenager kahit inis si Giho dito. Desidido si Haijo sa patakarang ito at sabi niya responsibilidad ng magulang ang mga ganitong sitwasyon. Walang lugar para sa mga taong tulad nila na makialam. Nang araw na yon, may dumating na kotse. Isang mayamang dalaga ang nakakita ng sirang karatulang Haijo Do It All at naintriga. Sa loob, kakain na si Haijo ng pansit nang may pumasok na naka-Amerikana at sinira ang kanyang fish tank. Sinubukan ni Haijo gumamit ng basag na salamin para lumaban pero natalo siya ng lalaki. Pumasok ang babaeng naka-shades at nakipag-usap kay Haijo. Sabi niya, gusto lang niyang magpakita ng tapang kaya siya pumasok ng ganun. Wala naman daw siyang masamang balak. Gusto niyang kunin si Haijo para kidnapin siya sa kasal niya. Narinig ni Haijo yung kakaibang hiling at pumayag agad siya. Pero pagkatapos nun, pinipilit ni Gihon si Haijo na tanggihan ang misyon. Sabi ni Gihon, huwag tanggapin kasi hindi normal yung babae base sa investigasyon niya.
Kung di mag-iingat si Hajo, baka mapahamak siya. Pero deadma lang si Hajo sa sinasabi ng kaibigan niya. Kinabukasan, pilit pa rin si Gihon pero di nagbago isip ni Hajo. Tuloy pa rin si Hajo sa plano. Sa wakas, dumating na ang araw ng kasal ng babae. Habang masaya ang lahat para sa mag-asawa, halata ang pagkabalisa sa mukha ng nobya. Biglang dumating ang motorsiklo ni Hajo. Akala ng lahat ay palabas lang kaya pumalakpak at pumuri sila. Agad na huminto si Hajo at naglakad patungo sa nobya. Bago pa maintindihan ng nobyo, binugbog siya ni Hajo hanggang mahulog ang ngipin. Sabay nito, mabilis na hinila ni Hajo ang nobya, nagulat ang lahat. Kahit sinubukan silang pigilan, nakaiwas si Hajo sa lahat. Sa huli, nagtagumpay si Hajo sa pagkidnap sa nobya. Tuwang-tuwa rin ang nobya, itinaas ang kamay at sumigaw ng malakas. Sabi niya, ngayon lang siya nakakita ng matapang na tulad ni Hajo. Pero hindi sila nakapagsaya ng matagal dahil sa nangyari. Bigla na lang nahilo si Hajo at nawalan ng kontrol sa sasakyan. Sa huling sandali, sinubukan niyang umiwas sa truck sa harapan. Pagkatapos, nawalan ng malay si Hajo at bumalik ang mga alaala ng kanyang pagkabata. Sa mga alaalang iyon, sinubukan niyang habulin ang kanyang mga magulang, ngunit gusto lang nilang palayasin siya dahil hindi siya tunay na anak nila. Nang magising si Hajo, nasa ospital na siya. Nang malaman na okay na ang nobya, gusto ni Hajo umalis agad pero tinawag siya ng doktor para sa pribadong usapan. Sa pag-uusap, lumabas na si Hajo ay may genetic na sakit. Ang kanyang mga ugat ay nagkakasalubong at nagbubuo ng pamumuo ng dugo na nagbabanta sa buhay ni Hajo. Sa kabilang pangyayari, nakatanggap din ng masamang balita ang babaeng si Jimmy. Sinabi ng doktor na siya ay may maagang menopause at hindi na maaaring magkaanak. Nalito si Jimmy dahil kailangan niyang magsinungaling tungkol sa pagbubuntis para matanggap sa pamilya ng asawa. Ang magiging asawa ni Jimmy ay panganay na apo ng isang kilalang pamilya. Dahil sa kalungkutan, mabilis siyang umalis. Nakaupo si Hajo malapit at nakita ang malungkot niyang hitsura. Nakilala niya ang pamilyar na tao at nagpa siyang sundan ito. Maya-maya, natuklasan ni Hajo na umiiyak si Jimmy dahil bawg siya. May babaeng abala sa telepono, kaya pinayapos niya ang bata kay Jimmy. Di inaasahan, ang matandang itsuray may 7 anak at 2 pang paparating. Isa'y may sobrang anak na palalakihin. Ang isa na may gustong magkaanak pero di makagawa. Labis na nainggit si Jimmy at gustong ampunin ang bata. Ngunit inakala ng babae na baliw si Jimmy, kaya hiningi ang bata pabalik. Kahit taimtim ang pakiusap ni Jimmy, tumanggi pa rin ang babae. Sa huli, kailangan pa ring umuwing malungkot si Jimmy. Kahit umuulan, naglakad si Jimmy na parang wala ng lakas. Bigla, binigyan siya ni Hajo ng payong at mabilis na umalis. Nakita lang ni Jimmy ang likod niya, di alam kung sino yon. Sa malakas na ulan, bumalik ang sakit ng ulo ni Hajo. Patuloy na umaalingaw sa isip niya ang iyak ni Jimmy. Lumabas na si Jimmy pala ang dating kasintahan ni Hajo. Kahit masaya sila noon, naghiwalay sila dahil sa away. Dito naman, nababaliw ang nobyo dahil nawala ang nobya. Hindi pala siya ordinaryong tao, kundi leader ng gang na si Wang Chul. Sinira ni Wang Chul ang lahat para mailabas ang galit. Nang makita to, natakot ang mga junior at yumuko para mag-sorry. Hindi na nagsalita pa si Wang Chul. Inutusan niya ang mga junior na hanapin si Hajo. Nasa ospital ngayon si Hajo. Nagkwento siya ng isang kakaibang istorya sa lahat. 30 years daw noon, may mayamang mag-asawa. May cancer ang lalaki. Salamat sa artificial insemination, nagkaanak sila. Masaya pa rin ang lahat hanggang makalipas ang 8 taon. Nabalitaan ng babae na hindi pala tamod ng asawa ang bata. Sa gulat, iniwan nila ang bata. Ang batang iyon ay si Hajo, inabandona dahil sa maling pagtatanim ng tamod ng iba. Mas malala, may genetic disease si Hajo mula sa donor, kaya determinado siyang magpatingin sa doktor. Matapos ang ilang pagbabanta, sa wakas ay natakot siya at inihayag ito. Samantala, abala si Jimmy sa paghahanda ng pagkain para sa kasal ng aksidenteng maputol ang kamay at dumugo. Nakita ito ng biyenan ni Jimmy at malakas na pinagalitan siya. Pinagalitan siya hindi dahil malikot, kundi nag-aalala sa sanggol sa tiyan ni Jimmy, di alam na walang sanggol. Nang gabing iyon, nananaginip si Jimmy na nalaman ng biyenan ang tungkol sa pekeng pagbubuntis. Sumigaw siya at nagising sa takot. Kinabukasan, ginanap ang kasal ng marangya. Dahil kasal ng panganay, maraming bisita ang dumalo. Papunta na ang nobyo sa silid para sunduin ang nobya. Bigla, lumitaw si Hajo at gustong kunin si Jimmy. Pagbukas ng pinto, nakita ng nobyo ang 2 tao sa loob. Sinabi agad ni Hajo na kuya siya ni Jimmy, kaya bumisita. Walang duda, masayang nakipagkamay ang nobyo at nagpakilalang Auhong. Hinila ni Jimmy ang asawa para tapusin ang seremonya pero may problema. Tinanong ni Hajo kay Auhong ang gusto niya kay Jimmy, sabi niya lahat. Naghanap si Jimmy ng dahilan para paalisin si Hajo ng maayos. Bigla, sumigaw ng malakas ang nobyo, may napansin ata. Nagmadali siyang lumapit, mukhang galit ang kanyang anyo. Nang malapit nang lumaban si Hajo, mahigpit siyang yakap ni Auhong at nangako. Sinabi ni Auhong na mananagot siya kay Jimmy hanggang kamatayan, umaasang maniniwala si Hajo ngayon. Labis na naantig si Jimmy nang marinig niya ito.
Pagkatapos, patuloy na tinanong ni Haijo si Jimmy kung bakit mahal niya ang isang hangal. Mahal pa rin ba ni Auhong si Jimmy kahit wala silang anak? Malakas niyang pinatunayan na mahal niya ito. Dahil gusto ni Auhong makasama si Jimmy, sinabi niya sa pamilya na buntis ito. Naisip ni Jimmy na iba ang asawa niya kay Haijo, hindi takot sa responsibilidad. Kaya tumanggi si Jimmy na isuko ang kanilang kasal. Umaasa siyang hindi na ito muling magpapakita sa kanya. Pagkatapos ay tumalikod siya at umalis. Di inaasahan, hinabol siya ni Haijo at binuhat sa balikat. Nagpumiglas siya, ngunit natamaan ang ulo sa baras at nawalan ng malay. Dahil dito, naging madali ang pagnanakaw ni Haijo sa nobya. Nahuli lang ng kasambahay ang manok nang makita niya ang eksena. Dahil nawawala ang nobya, kinansela ang kasal. Sabay-sabay na naglinis ang lahat. Noon, patuloy siyang binatikos ng matatanda sa pagpili ng ulilang nobya. Naisip nilang hindi dapat pinayagan ni Haoja si Jimmy bilang panganay na manugang. Si Auhong ay mahalagang anak na ipinanganak pagkaraan ng 20 taong pagiging manugang. Ang mga matatanda ay nagsabing ang pagpapasya ng babae ang dahilan ng pangyayari. Agad niyang ibinagsak ang mesa at sinabing siya ang bumuhay sa pamilyang ito. Dati, dahil sa hirap, binunot nila lahat ng puno sa bakuran para ibenta. Si Haoja ang bumuo ng pamilya, kaya hiningi niyang huwag mag-imbento tungkol sa kasal. Malakas na sinabi ni Haoja na kumain ng cake, uminom ng tsaa, at umuwi na. Narinig at nag-ingat ang mga matatanda sa kapangyarihan ng panganay na manugang ng ika-17 henerasyon. Lumapit si Haoja at sinabi sa anak na hubarin ang damit pangkasal. Nang marinig ang ina, sinabi ni Auhong na baka babalik si Jimmy. Nagalit ang kanyang ina at hinubad ang kanyang damit. Malungkot na kinumpirma ni Auhong na hindi tumakas ang asawa. Inisip niya na may problema ang kanyang asawa. Agad tinanong ni Haoja kung alam niya ang pangalan at numero ng kapatid ni Jimmy. Sinabi ni Auhong na alam lang niya na magkasama sila sa bahay ampunan. Nang marinig ito, kinutya ng ina ni Haoja ang katalinuhan ng anak. Kausap ni Hijo ang kaibigan nang malaman na nakatakas si Jimmy. Ibinaba niya ang tawag at di pinansin si Giho na nanginginig sa harap ng mga gangster. Para maligtas, nakipagkasundo si Giho sa mga gangster na hahanapin si Hijo. Si Jimmy, nanganganib, tumakbo sa palayan pero nahuli ni Hijo. Sinisi ni Jimmy si Hijo sa pagsira ng pangarap niyang buhay. Maya-maya, nakarating sila sa batis para maglinis ng putik. Nang kunin niya ang sapatos, naalala niya ang gabing iyon nang dala niya ang maleta sa pintuan. Hinawakan ng kanyang nobyo ang kamay niya at pinunasan ang pawis niya. Kaya itinago ni Jimmy ang maleta at itinulak si Auhong sa isang sulok. Nagdahilan siya na lalabas para magpahangin at maibsan ang kaba. Noon, labis na nahiya si Auhong nang hawakan siya ng kanyang nobya. Itinulak niya ito at sinabing may kailangan siyang gawin agad. Hinila ni Auhong si Jimmy papunta sa balon. Bumaba siya at kumuha ng sapatos na may bulaklak para sa nobya. Pagkatapos, marahang isinuot ni Auhong ang sapatos sa nobya niya. Naantig si Jimmy, tinanong kung tatakas daw ang babaeng binigyan ng sapatos. Pero iginiit ni Auhong na kung tumakas siya, hahabulin at ibabalik niya. Kung tumakas siya, hahabulin niya hanggang dulo ng mundo. Niyakap niya ito dahil labis siyang naantig. Nagpasalamat din si Auhong kay Jimmy sa pagtanggap sa pamilya niya. Doon lang niya naramdaman ang tunay na pamilya. Sabi ni Auhong, huwag isipin kung lalaki o babae, magkaroon ng maraming anak. Magiging Guinness record holder kayo bilang mag-asawang may pinakamaraming anak sa mundo. Naantig si Jimmy sa narinig. Bigla siyang napaiyak at nahulog ang sapatos sa tubig. Kinuha ito ni Jaeho at ibinalik sa kanya. Sa kotse, sinabi ni Jaeho na pupunta sila sa Namwon. May hinahanap siya roon. Maya-maya, hiniram ni Jimmy ang jacket ni Jaeho at lihim na kinuha ang telepono. Sinubukan ni Jimmy hulaan ang password pero mali lahat. Binasa agad ni Jaeho ang password at tinanong ano sasabihin niya sa magiging asawa. Posible kaya na ibunyag ni Jimmy sa lahat ang pagtago niya ng maagang menopause para maging manugang ng mayamang pamilya, pero sa huli, kinuha siya ng dating kasintahan. Agad tinanong ni Jimmy si Jaeho kung alam o sinisiyasat niya ang lihim nito. Sinabi rin ni Jaeho na umiyak si Jimmy ng parang baliw sa punerarya ng ospital. Tinanong ni Jimmy kung masaya na si Jaeho dahil sinabi niyang mabuting asawa siya pero hindi mabuting ina. Pagkatapos, hiniling ni Jimmy na ihinto ang kotse dahil kailangan niyang magbanyo. Maya-maya, habang naglalagay ng gas si Jaeho, nagsimula ulit si Jimmy ng planong pagtakas sa loob ng banyo. Umakyat siya sa bintana ng banyo. Nang akyatin ng pader, akala ni Jimmy ay may natapakan siyang pedestal. Hindi niya inasahan, si Jaeho pala ang pedestal. Niyakap siya nito. Napilitan si Jimmy na magpatuloy sa biyahe. Sa bahay, naalala ni Auhong ang mukha ng kapatid ng kanyang asawa. Galit na galit siya dahil dinukot ng taong ito ang kanyang asawa. Determinado si Auhong na magmaneho para sagipin si Jimmy pero pinigilan siya ng kasambahay. Maya-maya, lumapit ang kanyang ina at pinababa siya ng kotse. Matapos titigan ni Hoja, bumaba na rin si Auhong sa kotse. Nang sigawan siya ng ina, kinuha niya ang sombrero ng kasal at pumasok. Inutusan ni Hoja ang butler na gamitin ang lahat ng koneksyon para hanapin ang kotse ni Jimmy.
Itinapo ni Jaeho ang telepono kaya kinailangan itong kunin ni Aohong. Ipinahayag ni Hoja na huhulihin niya ang nangahas magnakaw ng apo ng pamilya. Sa oras ding yon, nagmaneho rin si Jaeho papuntang bayan. Ipinarada niya ang kotse sa harap ng tindahan ng damit para magpalit sila. Pagkababa ng kotse, tumakbo si Jimmy, sumigaw na dinukot siya at humingi ng tulong. Ngunit tahimik ang kalye dahil lahat ay nanood ng concert ng sikat na mga awit. May dumating na tiyuhin na nakabisikleta pero tinawag niya itong baliw na babae. Kaya napilitan si Jimmy na pumasok sa tindahan ng damit kasama si Jaeho. Habang namimili ng damit, lihim na hiniram ni Jimmy ang cellphone ng may-ari. Binigay ng may-ari ang password kay Jimmy kaya dinala niya ito sa fitting room. Pero nang pipindutin na ang tawag, bigla niyang nakalimutan ang numero. Matagal nang naghintay si Jaeho sa labas. Kaya nagpasya siyang magpalit ng damit doon na lang sa labas. Sa oras na yon, naalala ni Jimmy ang numero ni Aohong. Pero nang tumawag siya, walang sumagot sa kabilang linya. Nang magte-text na sana siya, tumawag si Jaeho mula sa labas. Kaya nagpalit na rin ng damit si Jimmy at lumabas. Nang aalis na si Jimmy, tinawag siya ni Jaeho at kinuha ang nakalimutang cellphone. Ibinalik niya ito sa may-ari ng tindahan ng damit. Pagkatapos, sumakay sila sa kotse at nagpunta sa lungsod ng Namwon. Samantala, hinanap ni Aohong ang kanyang telepono sa lahat ng dako. Ipinaalam ng kasambahay na naihulog niya ito sa kotse. Nakita ni Aohong ang isang text at 3 tawag na hindi nasagot. Agad siyang tumawag para alamin ang sitwasyon. Sinabi ng may-ari ng tindahan na sumama siya sa isang binata. Agad na lumabas si Aohong. Biglang naalala ni Jimmy ang dating panahon ng kanilang pag-ibig. Sinabi ni Jaeho na hahabulin si Jimmy kahit saan at mahal na mahal niya ito. Nakita ni Aohong ang anino ng kanyang ina sa loob ng silid. Kahit takot, hinawakan ang sombrero at nagmaneho para hanapin si Jimmy. Desidido si Aohong na parusahan ang kumuha sa kanyang asawa. Samantala, dinala ni Jaeho si Jimmy sa tindahan ng sopas ng bituka. Sinabi niyang ayaw niyang kumain. Sinabi ni Jaeho na naroon ang taong hinahanap niya. Kahit ayaw kumain, kailangan niyang bumaba ng kotse. Kung makikipagtulungan si Jamie, maikli ang oras ng pagkidnap. Nang marinig niya ito, agad siyang bumaba ng kotse. Pagpasok nila sa tindahan, sinabi ng may-ari na sarado na ang kusina. Tiningnan ni Haejo ang matanda ng may bahagyang pag-aalinlangan. Mukhang pagod si Haejo at sinabing, 6 na oras akong nagmaneho para makakain ng buntis kong asawa ang sopas mo. Narinig ito ng boss at agad nagbago ang isip. Inanyayahan niya ang dalawa na umupo sa mesa. Maya-maya, 2 serving ng sopas ang inilabas. Ngumiti si Jamie at sinabing hindi kumakain ng mabahong ulam ang asawa niya dahil hindi na raw siya nakatira sa gubat kaya ayaw niya ng laman loob. Nang marinig ito, nahiya si Haejo kaya sinipa niya ang binti ni Jamie para pagsabihan. Para mawala ang awkward na sitwasyon, sinabi ni Jamie na kakain siya ng 2 serving para sa sanggol. Tinanong ng boss si Haejo kung ilang buwan na ang sanggol. Sumingit si Jamie at sinabing hindi siya ang ama ng bata kaya hindi niya alam. Nagulat na nagulat ang boss nang marinig niya yon. Pagkatapos, ipinakilala niya ang manugang na mga anak sa susunod na buwan. Sa kanya ikinuwento ang tungkol sa kanyang mga anak sa pamilya. Noong una, magkakaiba ng tirahan ang 3 anak ng boss. Sabi ni Haejo may kung ano sa ulo niya. Tapos inabot niya't hinugot ang ilang buhok at inilagay sa bulsa. Nanood si Haejo habang umiinom. Napansin niya na masunurin ang mga anak sa ama at mukhang magkakasundo sila. Nang mamatay ang ilaw, nagkunwari si Haejo na nawala ang pitaka at baka naiwan sa gasolinahan. Buong pusong tumanggi ang may-ari na tumanggap ng bayad mula sa 2 bisita. Humingi ng pahintulot si Haejo na magpalipas gabi dahil lasing at di makapagmaneho. Pagkatapos, natulog silang 2 sa bahay ng mabait na may-ari. Nang lumapit si Haejo at tanungin si Jamie kung alam niyang di siya kumakain ng bituka ng baboy, nagbanta itong sisigaw na dinudukot siya. Kaya bumalik si Haejo sa pwesto niya at sinabihan siyang wag nang subukang tumakas ulit. Pinaalala rin niya na magaan siyang magising. Nang hating gabi, dahan-dahang bumangon si Jamie at lumabas ng silid ng tahimik. Pero nang madaanan niya si Haejo, nakita niyang pawisan ito. Narinig din ni Jamie na bumubulong siya, nagmamakaawa sa isang tao na wag umalis. Nakita to ni Jamie kaya umupo siya at hinawakan ang kamay ni Haejo. Noon, nanaginip si Haejo tungkol sa aksidente nang naghahatid siya ng kargamento sa pantalan. Sa panaginip, nakita niya ulit ang kanyang ama. Hindi siya kinausap ng ama niya at agad na umalis. May batang babae ring umalo sa kanya, hinawakan ang kamay niya nang makitang nasugatan siya. Nang magmulat si Haejo, hawak pa rin ni Jamie ang kamay niya, kaya bigla niya itong hinila pababa. Nang mahigpit na hawakan ng dating kasintahan ang kamay niya, pumikit din siya. Pero ginamit ni Haejo ang pagkakataon para talian si Jamie para di siya makatakas. Pagkatapos, kumuha siya ng isa pang litrato bilang alaala. Lumabas si Haejo para maghugas ng mukha at humagalpak sa tawa. Bumulong siya, bakit kaya ipinikit ng babaeng to ang mata kanina? Tapos may tawag sa kanya ang DNA expert. Ibinigay ni Haejo ang buhok ng may-ari ng kainan para suriin.
Nang sabihing 3 araw bago lumabas ang resulta, hiniling ni Hejo na makuha ito bukas ng umaga. Binigyan ni Hejo ang expert ng maraming pera para mapabilis ang proseso. Dati, pinakita ng doktor kay Hejo ang listahan ng mga nag-donate ng semilya sa ospital. Pawang mga tindero sila ng kumpanyang Anpeng Pharmaceutical. Napansin din ni Hejo na nagbigay ang kumpanya ng semilya ng mga empleyado para makapagbenta ng gamot. Base sa AV na dugo, pinili ni Hejo ang 5 pangalan na posibleng may-ari ng bottle 137 ng semilya. Ang may-ari ng tindahan ng sopas ng bituka ng baboy ang unang suspect na sinuri ni Hejo. Pagkatapos, dumaan si Hejo sa tindahan. Nakita ni Hejo ang bunsong kapatid na may hawak na kutsilyo habang kausap ang 2 nakatatanda. Iginiit ng bunso na sa kanya ang tindahan dahil siya raw ang pinaka-nag-alaga sa kanilang ama. Nang tumutol ang pangalawa, tinawag siya ng bunso na may utang at iniwanan ng asawa kaya umasa kay tatay. Nang mag-away sila, iminungkahi ng hipag na ibenta ang tindahan at hatiin sa 4 kung may mag-alok ng magandang presyo. Bawat isa raw ay makikinabang at ipapadala na lang ang kanilang ama sa nursing home. Nainis ang 2 anak nang humingi ng bahagi ang hipag samantalang 3 lang silang magkakapatid na lalaki. Inakala ng bunsong kapatid na gusto ng mag-asawang kuya gamitin ang pera sa virtual currency kaya sinugod nila at binugbog ang bunso. Nakatayo lang si Hejo, pinapanood ang away. Natuwa siya sa pangalan ng tindahan, Lucky Pig Intestine Soup. Sa loob ng kwarto, sumisigaw si Jamie ng tulong pero tulog na tulog ang may-ari. Sinubukan ni Jamie kunin ang gunting gamit paa pero nahulog ito. Hinila niya ang mesa ng malakas at naputol ang lubid. Pero nang tumingala si Jamie, nakita niya si Hejo. Tumawa siya ng malakas sa kalokohan ni Jamie sa harap niya. Sinabi agad ni Jamie na makukulong si Hejo sa pagkidnap. Sagot ni Hejo, mamamatay din siya pero tuloy pa rin ang banta ni Jamie. Sabi niya kaya siyang mang-aresto kung utos ng biyenan niya. Nagmalaki rin siya na naging brand at World Heritage ang lutuin ng pamilya ng biyenan niya. Tinawag agad ni Hejo si Jamie na taksil sa panlilinlang sa kultura ng mundo. Itinago niya ang maagang menopause para linlangin ang kanyang biyenan. Nalulungkot, sinabi ni Jamie na sasagip siya ng asawa dahil sa pag-ibig. Sinabi ni Hejo na mahal din niya ito pero pinili ni Jamie umalis. Agad niyang sinabi na siya ang unang nakipaghiwalay sa kanya. Umalis si Jamie, akala niya iiwan siya nito. Nang mapagtanto, kumuha siya ng kumot at nagtago para di kausapin si Hejo. Pagkatapos ay mahigpit na hinila ni Hejo ang kumot. Tinukso niya si Jamie na ituloy ang hindi natapos na halik. Maya-maya, nakita ni Jamie ang likod ni Hejo gaya ng una nilang pagkikita. Noon, nakita ni Jamie na dumudugo ang kamay ni Hejo kaya tumulong siya. Mula sa unang tingin na yon, nahulog na si Hejo kay Jamie. Matapos noon, laging iniisip ni Jamie si Hejo. Nagulat si Jamie nang makita niya si Hejo. Pumunta pala siya sa kindergarten para hanapin siya. Napakadiretso ni Hejo. Sinabi niyang gusto niyang makipag-date sa kanya. Di siya pumayag agad pero naintriga siya kaya nag-date sila. Sa kasalukuyan, namamahala si Hoja sa kusina nang pumasok si Galja. Mahinahon niyang sinabi na hahanapin niya ang buntis niyang asawa. Alam na pala niyang tumakas ang kanyang anak. Nakita ni Hoja ang anak na umalis kagabi. Tinanong niya kung may gas na ang kotse ni Ehong. Tinanong din ni Galja kung bawal pa rin magsama bago ikasal. Sa totoo lang, si Hoja lang ang makapanatili niyan, hindi kaya ni Galja bago ang kasal. Sabi pa ni Galja, akala niya inosente si Ehong pero nabuntis ang iba pagkalipas ng 2 buwan. Binigyang diin niya kung ano ang ama, ganoon din ang anak. Sinampal agad ni Hoja si Galja sa bibig dahil naglakas loob siyang ungkatin ang nakaraan. Ngayon, hawak ni Ehong ang sombrero ng nobya habang natutulog sa kotse. May pulis na kumatok sa bintana, nagsabing malapit ng mastim si Ehong. May kaso rin silang natanggap tungkol sa kapatid na dinukot ang nobya at dinala sa Namwon. Agad ipinakita ni Ehong ang larawan ng pagkakakilanlan ng kapatid. Ipinakita kaagad ng pulis ang larawan sa kanyang mga kasamahan. Ginamit ni Ehong ang guhit para ilarawan ang mga katangian ng kidnapper ng asawa niya. Tinanong siya kaagad ng pulis kung manghuhula ba siya. Sinabi ni Ehong na siya ay doktor ng Oriental Medicine. Nakipagnegosyo si Giho kay Ehong sa isang supermarket. Iginiit ng ibang pulis na si Ehong ay doktor ng tradisyonal na medisina, kaya paano tumakas ang asawa niya. Agad sinabi ng pulis na baka mas magaling ang ibang lalaki. Tumayo si Ehong at iginiit na malakas ang damdamin nila ni Jamie. Nang mailimbag ang larawan ni Jamie, nabighani pa rin si Ehong sa ganda ng nobya. Kuha ang larawang ito nang magpiknik sila. Kahit inaya ni Jamie na hawakan kamay at ipatong sa balikat, tumanggi si Ehong dahil sa paniniwala. Bumulong si Ehong na hanggang kamay lang sila at nagtimpi hanggang kasal pero kinuha ng halang ang Jamie. Naisip ni Ehong na dapat asawa na niya si Jamie ngayon. Hindi alam ni Ehong kung may ginawa ang lalaki kay Jamie. Ang mga pulis na nakarinig nito ay patuloy na umiiwas kay Ehong. Kasabay nito, itinapon ni Hejo ang sapatos ni Jamie sa bubong. Samantala, ang gang ni Wang Chil ay papunta na sa Namwon. Nakaupo si Wang Chil sa kotse kasama ang kanyang gang. Pinipisil si Giho para makapagpahinga si Wang Chil sa kanyang paa. Nagpapawis si Ehong habang nagpo-post ng flyer para sa nobya.
Namahagi siya ng flyer sa Namwon, di pinansin pero determinado pa rin. Isang hangin ang nagpalipad ng flyer at lumapag ito sa kotse. Pagkagising, binayaran ni Hajo ang may-ari ng tindahan para sa pagkain. Humingi si Hajo ng tsinelas. Pero pumasok pa rin si Giho sa bahay. Nagbayad na siya ng malaki, dapat tapusin ang pagkain at umalis. Kahit may bagong tsinelas na si Jamie, iginiit pa rin niya kay Hajo na ibalik ang sapatos na may bulaklak. Tapos sinisi niya ito sa pagpunta roon para kumain lang. Bakit daw may hinahanap siya? Agad sinabi ni Hajo na may nahanap na siya pero naghihintay pa ng sagot. Tumingin si Hajo sa dalawang peking anak. Nagkunwari silang nag-aalaga sa kanilang ama. Biglang pumasok ang isang real estate broker. Binati niya ang may-ari dahil may malaking kape shop na nagbukas sa kabilang kalsada. Hiniling niya sa dalawang anak na pirmahan ang kontrata, kaya hinatak ng manugang ang biyenan sa loob. Dumating ang bunsong kapatid at pinigil ang transaksyon. Iminungkahi niya na ibigay sa kanya ng dalawang kapatid ang kalahati. Ibinagsak ni Hajo ang mesa at hiningi na hatiin ito sa 5 bahagi. Sabi ni Hajo, baka may parte rin siya sa kainan dahil posibleng isa siya sa mga anak sa labas ng may-ari. Sabi nila kagabi, hahatiin daw nila ito sa pamilya nila. Biniro sila ni Hajo na ibebenta raw ang kainan at bahay para hatiin at ilagay ang ama sa home for the aged. Tumingin si Hajo sa hipag at mumiti. Tama yan, hipag. Agad niyang iginiit na hindi totoo. Nang hawakan ng bunso si Hajo, sinabi nitong siya raw ang nag-aalaga sa ama kaya gusto niyang angkinin lahat. Pagkatapos ay sinampal niya si Hajo. Agad na lumaban si Hajo at ibinagsak ang dalawang kapatid. Nakatayo lang at nakatingin ang may-ari ng kainan. Tumakas ang ahente ng lupa. Galit na galit siya dahil sinira ni Hajo ang negosyo niya. Babaluktutin na sana niya ang flyer sa bintana ng kotse nang makita ang babaeng nakilala sa kainan. Aalis na si Jamie nang biglang ihagis ng may-ari ng asin sa mukha ni Hajo. Ngayon, inihahanda na ng grupo ni Wongchil ang kanilang mga sandata. 2 pulis na nagpapatrolya ay dumating din sa restaurant. Akala nila'y maliit na away lang ang nangyayari. Malakas ding pinaalis ng may-ari ng restaurant ang 2 tao. Paglabas, sinabi pa ni Hajo sa may-ari na niloloko siya ng mga ito. Agad sinabing alam niya lahat, nagpapanggap lang siyang hangal. Akala niya'y nagdudulot ng gulo sa pamilya niya si Hajo. Nang marinig yon ni Hajo, natigilan siya at walang masabi. Sa oras ding yon, natanggap ni Hajo ang resulta ng test. Di tugma ang ama't anak kaya hinayaan na lang ni Hajo. Pagkatapos, bumulong si Hajo na wala itong kinalaman sa kanya. Bakit siya nakikialam sa gawain ng iba? Tinanong ni James si Hajo kung may tinatagong malubhang karamdaman. Sa sandaling iyon, natuklasan din ni Kiho ang kinaroroonan ni Hajo. Inaya ni Hajo si James na sumakay sa kotse pero ayaw na niyang magpatuloy. Bigla, nakita ni Hajo si Ehong na papalapit. Binuhat niya si James at tumakbo palayo. Nakita rin ni James ang asawa niya kaya patuloy siyang sumisigaw. Samantala, sinusubukan ni Ehong na tumawid sa kalsada. Paalis pa lang ang kotse ni Hajo nang dumating ang kotse ng gangster sa kainan. Pumasok si Wongchil at nagbanta gamit ang kutsilyo para palabasin ang lalaki. Sumali rin si Kiho sa kaguluhan para magpakita ng lakas. Lumabas ang may-ari ng kainan na may bituka ng baboy at sinugod si Wongchil. Bago pa magsimula ang gulo, dumating ang 2 pulis at pinigil ang mga salarin. Binuksan ni Ahong ang bintana dahil di siya naligo ng ilang araw kaya mabaho. Inanunsyo niya sa radyo na hiniram niya ang kotse ng pulis dahil nagmamadali siya. Tiyak na ibabalik ito ni Ehong mamaya. Nang tanungin ng pulis, nagpakilala si Ehong bilang ika-5 henerasyon ng pamilyang Ye. Maya-maya, nabalitaan din ni Hoja mula kay Gunja na ninakaw ni Ehong ang patrol car. Agad tumawag si Hoja para ipaalam kay John ang sitwasyon. Iminungkahi niyang bumalik agad siya sa Korea. Patuloy na kumakamot si Jamie at hindi pinapayagang magmaneho si Hajo. Nang makita si Ehong sa kotse ng pulis, agad siyang humingi ng tulong. Ginamit ni Ehong ang loudspeaker para sabihing mahal kita sa nobya, natawa si Hajo. Pagkatapos, pinilit ni James si Hajo na ihinto ang kotse. Sinubukan ni Hajo na lumaban. Sa huli, itinulak ni Hajo si James palayo. Maya-maya, lumiko si Hajo para iwasan ang truck. Tumigil ang kotse niya sa gilid ng daan. Bahagyang nabangga ni Ehong ang likod ng kotse ni Hajo. Bumaba ito sa dalisdis, nakulong si Jamie at nasugatan si Hajo. Agad nabanta ni Hajo na mawawalan ng asawa si Jamie. Bumaba siya ng kotse. Nakataka si Jamie sa kotse pero ginamit siya ni Hajo bilang kalasag. Hindi makapagpaputok si Ehong. Maraming pulis ang papalapit sa magnanakaw ng kotse ng pulisya. Sumenya si Ehong kay Jamie na tumabi. Sinalakay ni Jamie si Hajo at nakaalis. Patuloy na pinindot ni Ehong ang gatilyo pero walang kuryente. Kumpiyansang lumapit si Hajo. Sinubukan ni Bongsuk na pigilan sila. Sinaktan niya ang binti ni Ehong ng kuryente. Agad itong nawalan ng malay. Sinalakay agad ni James si Hajo dahil sinugatan nito ang kanyang nobyo. Patuloy niyang sinaktan at tinawag na basura si Hajo, hinayaang mamatay. Maya-maya, nagkasakit ulit si Hajo at bumagsak ng walang malay.
Akala ni Jamie nagkukunwari lang si Haejo pero di ito gumalaw. Kaya pinili niya sa pagitan ng nobyo at dating kasintahan. Piniling gisingin ni James si Ehong. Paghawak niya kay Ehong, naalala ni Jamie ang araw na sumakay siya ng taxi papuntang mansyon ng mga Gi. Noon, naghuhubad si Ehong sa ulan, nagmamakaawa sa nanay na payagan siyang magpakasal. Kahit takot ang lahat na mamatay si Ehong, tutol pa rin si Hoja sa pagpapakasal niya sa babaeng 2 buwan pa lang kilala. Kahit mag-hunger strike o maghubad si Ehong, sabi ng nanay niya kung magaling siya, hubarin na lang niya ang brief. Nang akmang gagawin ni Ehong, tumakbo si Jamie para takpan siya. Sinuotan niya ito ng Amerikana at sinabihang iwan siya dahil di niya kayang talunin ang nanay niya. Nanginginig niyang iniunat ang kamay at humingi ng pangako na hindi siya bibitawan. Agad hinawakan ni Jamie ang kamay ni Yohong at pumayad. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang ina na buntis si Jamie. Nagulat si Hoja at Jamie sa balitang ito. Naalala niya na hindi siya maaaring mabuntis at ang tungkol sa Guinness record. Napilitan si Jamie na bitawan ang kanyang nobyo. Sabay nito, umiyak siya sa kanyang desisyon. Hinila ni Jamie ang katawan ni Haejo sa palumpong. Dinala sa presinto ang mga gangster ng kumpanyang mapagduda. Iginiit nilang walang kinalaman sa suki shop pero nakita sila ng pulis. Dala kaya sila ng sandata para sa pagpupuno ng bituka ng baboy. Maya-maya, lahat sila'y ikinulong sa hawla. Nang umupo si Wang Chil, bigla ring nagising si Yohong. Hinawakan ni Yohong ang sombrero ng nobya, naalala ang kanyang kapangitan. Dahil dito, hindi niya nailigtas si Jamie. Bago magulo si Wang Chil, sinabi ng pulis na malakas ang backer ni Yohong at dapat siyang palayain. Nang palayain si Yohong, sinabi ng pulis na may susundo sa kanya. Tinanong niya ang tungkol sa kanyang nobya. Sabi ng pulis, iniwan nila ang kotse, di alam kung saan pumunta. Bago yon, nang utusan ni Hoja, pumasok agad si John sa Korea para sa gawain. Samantala, nagising na rin si Haejo. Natagpuan niya ang sarili na nakahiga sa palumpong. Nalungkot siya dahil di alam kung nasaan si Jamie, pero nakita siya sa tulay. Lumapit si Haejo at nagpasalamat sa kanya sa pagtatago sa kanya roon. Sinubukan niyang lagyan ng bulaklak ang buhok niya pero itinulak siya palayo. Nang umalis si Jamie, pinigilan siya ni Haejo. Hiniling ni Jamie kay Haejo na patayin siya o papatayin niya ito. Sabi ni Jamie, kailangan mamatay ang isa sa kanila para maghiwalay. Nakiusap si Jamie kay Haejo na pumili sa dalawang paraan. Sabi ni Haejo, pipiliin niyang mabuhay si Jamie at siya'y mamamatay, pero kung mabubuhay siya, kanya pa rin si Jamie. Tinanong ni Jamie si Haejo kung ano ibig sabihin niya sa pagkamatay. Agad nangako si Haejo na aalis siya ng malayo para maging masaya si Jamie. Pagkatapos, magkahawak kamay silang dalawa at nangako sa isa't isa. Sinamantala ni Jamie ang pagkakataon at sinipa si Haejo sa tubig. Sumigaw siya na takot siyang di mamatay kaya kailangan niyang mandaya. Nang tumakbo si Jamie, natawa si Haejo sa kabaliwan niya. Bumulong siya, bakit masaya ang buhay pag malapit ng mamatay? Nalungkot si Haejo. Naglakad-lakad si Jamie at pumunta sa istasyon ng pulisya. Matagal siyang tumingin sa loob. Nang makita si Yohong sa labas, umupo si Jamie para magtago. Pagkatapos, may nakita siyang pampublikong telepono. Sa loob, patuloy na ibinababa ni Yohong ang telepono. Nang sagutin ni Yohong ang tawag, narinig niya si Jamie. Agad sinabi ni Yohong sa pulisya na tumatawag si Jamie. Nahanap din ng pulisya ang lokasyon ng numerong iyon. Umiyak si Jamie at sinabi kay Yohong na takot siya. Takot siya sa mangyayari kung magsinungaling sa nanay at pamilya ni Yohong. Inamin niyang siya ang nagsinungaling tungkol sa pagbubuntis at siya ang mananagot. Sa oras na yon, muling lumitaw si Haejo at hiniling kay Jamie na ibaba ang tawag para hindi na makatanggap ng signal si Yohong. Napag-alaman din ng pulisya na ito ang numero ng pampublikong telepono sa harap mismo ng istasyon. Kung anak na ni Chairman Shin si Haejo, nakita niya si Jamie doon. Sa sandaling yon, nagtago siya sa harap ng kotse at napaiyak. Si Haejo sa tabi niya ay patuloy na umaalo sa kanya. Pagkatapos, sabay silang kumain para makabawi ng lakas. Nang makainom ng marami, tumingin si Haejo kay Jamie at sinabing nakatingin sa dibdib niya. Binato niya ito ng alak pero sinabi ni Haejo na marumi ito. Nagtataka rin siya bakit hindi tumakas si Jamie sa istasyon kanina para mabuhay ng masaya. Ngayon, inamin ni Jamie na baka hindi siya masaya. Pumasok man siya sa prestihiyosong pamilya, magbabago ang buhay niya. Maaari ring mawala ang saya ni Yohong at baka mas malungkot pa siya. Nag-atubili siya nang maghanda siyang maging marangal na manugang ng pamilya Yo. Agad sinabi ni Haejo na may taong ipinanganak na may binhi ng kasawian, ang numero 137. Samantala, sa bahay ng pamilya Yo, tumawag si Hoja para magpasalamat sa hepe ng Namwan Police Station sa pag-aalaga sa kanyang anak. Tiniyak niya na hindi na muling kikilos si Yohong ng pabigla-bigla. Kasabay nito, nagwawala si Yohong sa istasyon ng pulisya. Nagpatuloy siya sa paglalaro ng striptease game bilang protesta dahil hindi pa rin naniniwala ang mga pulis na dinukot ang kanyang asawa. Masigasig din nagsigawan ang mga gangster ng Prince Gang para sa matapang na aksyon, kaya naging mas mapusok si Yohong. Nang magpasya si Yohong na manatili sa istasyon, bigla siyang dinampot ni John. Pagkatapos, dinala si Yohong sa labas ng istasyon.
Sa pagkakataong ito, tinanong ni Galjo kung bakit ginamit ng kapatid niya si Jeon. Kung si Haejo, anak ni Chairman Shin, ay dinukot ng estranghero sa araw ng kasal niya habang buntis, maraming chismis ang lalabas. Kaya kailangan kong hawakan ito ng tahimik. Sa kotse, tinitingnan ni Ehong ang profile ng kidnapper na ibinigay ni Jeon sa kanya. Napansin ni Ehong na may kinalaman ang kanyang ina dito. Alam ni Ehong na hiniling ng ina niya kay Jeon na huwag itong palakihin at lihim siyang ibalik. Dito, napagtanto rin ni Ehong na ang kidnapper ay hindi Ulila at Sanghyo ang tunay na pangalan. Hindi pala siya ang kapatid na lumaki sa ampunan kasama si Jaime. Nagtataka si Ehong kung bakit siya nagsinungaling. Naisip agad ni Ehong na hinala ng pulis na ito ipagtakas kasama ang kabit. Pero iginiit pa rin ni Ehong na hindi ganoon ang nangyari. Ngunit nayanig siya nang makita ang mga larawan ni Jaime na komportable sa peking kapatid. Inisip ni Ehong ang reaksyon ng kanyang ina, kaya pinunit at itinapon niya ito. Sumigaw siya ng malakas sa tumitinding galit. Nang ihinto ni Jeon ang kotse, bumaba si Ehong at sinabing hindi uwi hanggat hindi nakikita si Jaime. Kung pipilitin siya ni Jeon, tatakbo si Ehong sa gitna ng kalsada. Umupo si Ehong sa driver's seat pero hindi niya mahanap ang susi. Bigla, itinapon ni Jeon ang susi kay Ehong at umupo sa tabi niya. Inihilig ni Jeon ang upuan, hinayaang magmaneho si Ehong kahit saan. Kinabukasan, bumili si Haejo ng 2 tiket ng tren papuntang Busan. Nakitang nilalamig si Jaime, kaya binilhan niya ng mainit na gatas. Isinuot din niya ang kanyang jacket sa kanya. Natuwa siya nang makakita ng pera sa bulsa ng jacket. Nakaupo sila sa tren nang bigyan ng matandang babae ng patatas. Maya-maya, umutot din ang asawa ng matandang babae. Nakita yon, nagtawanan ng masaya ang mag-asawa. Nakita ni Jaime ang inang nag-aalaga ng anak, kaya naisip niya kung ano kaya ang pakiramdam. Nang makita ni Haejo ang mag-amang kapitbahay na naglalaro, naalala niya ang pagmamahal ng kanyang ama noon. Maya-maya, sinabi ni Haejo kay Jaime kung bakit siya pumunta sa Busan. Sinabi ni Haejo na pumunta siya roon para hanapin ang kanyang tunay na ama. Ang ama niya raw ang nagbigay ng tamod at dahilan ng kanyang pagsilang. Una sa lahat, isa sa 5 kandidato ang natanggal na. Ang may-ari ng kainan na nakilala nila noon ay hindi pala ang kanyang ama. Agad sinabi ni Jaime na mabuti na lang hindi siya dahil tipo siyang nagbubulag-bulagan kahit masama ang mga anak. Tapos nagtataka rin siya kung bakit bigla na lang hinanap ni Haejo ang tunay niyang ama. Sabi ni Haejo, naging curious lang siya. Malapit na raw matapos ang kanyang bakasyon. Sa oras na ito, sumakit muli ang ulo ni Haejo kaya pumunta siya sa banyo. Sinubukan niyang uminom ng gamot pero aksidenteng nahulog niya ito sa sahig. Lumitaw na naman ang guni-guni kaya hindi na niya nakuha ang gamot. Hinugasan niya ang mukha para kumalma. Nang dumating ang tren, kumatok si Jaime sa pinto ng banyo para tawagin si Haejo. Nang lumabas si Haejo, nakita ni Jaime ang mga tabletas na nagkalat sa sahig. Kaya tinanong ni Jaime kung bakit siya nahimatay at nagdugo ang ilong kahapon. Sinabi agad ni Haejo na gawa iyon ng nobyo niya at minsan nakakalimot na siya. Bumaba siya sa burol, muntik nang mamatay kaya dumugo lang ang ilong niya. Itinuro ni Jaime ang taxi para pigilan siya. Samantala, naglalagay ng gas si Ehong, nalulungkot sa imahe ni Jaime at ng lalaki. Nang oras na yon, nakatanggap si Jeon ng larawan na nakarating na ang mag-asawa sa Busan, kaya tumigil siya sa paglalagay ng gas. Umupo si Jeon sa driver's seat at binuksan ang ruta patungong Busan. Samantala, pumunta sina Haejo at Jaime sa palengke para bumili ng damit. Pagkatapos mamili ng damit, bumili si Haejo ng bag at kinuha lahat ng pera sa kanyang account. Kaya nag-alok si Jaime na maging tagapag-ingat ng pera. Bumili pa si Haejo ng bagong cellphone dahil narinig niya ang lihim na balita ni Gihon sa tren. Hinahabol ng gang leader si Haejo kaya kailangang sumunod ni Gihon para mabuhay. Sinisi ni Gihon si Haejo sa pagtakas kasama ang nobya ni Wang Chil. Nagulat si Haejo nang marinig ito. Sinira niya agad ang kanyang smartphone. Pagkatapos, namasyal sila sa palengke at tinikman ang mga pagkain. Nang makita ang red bean porridge, naalala ni Haejo ang utak niya at hindi niya ito makain. Tinawagan ni Haejo si Bongsuk para sabihing malayo na siya, kaya humanap na ng iba. Nang tanungin kung sino kasama, sinabi niyang isang babaeng probinsyana. Pagkatapos, tinanong ni Haejo ang tungkol sa trabaho ni Gihon ngayon. Sinabi ni Bongsuk na naging tauhan na si Gihon ni Wang Chil. Nakita ni Haejo si Jaime na tumitingin ng sapatos, kaya binilhan niya ito. Sumunod si Haejo at tiningnan si Jaime, bumubulong na maganda kahit medyo probinsyana. Samantala, itinatali si Gihon sa gitna ng riles ng tren hanggang bilang parusa. Sabi ni Wang Chil, pag inagaw ang babae ng lalaki, wala siyang hindi kayang gawin. Pinatugtog ng katulong ang recording na nagpapatunay na lihim na sinabihan ni Gihon si Haejo. Sinabi ni Wang Chil na sinibak nila ang telepono niya dahil sa hinala. Dahil kay Gihon, nakataka si Haejo nang dumating sila. Patuloy na nagmakaawa si Gihon na iligtas ang kanyang buhay. Sa oras na yon, tumunog din ang sipol ng tren. Labis na natakot si Gihon. Dumating ang tren habang sumisigaw si Wang Chil pero dumaan lang ito sa katabing riles. Sinabi ni Wang Chil na darating ang tren sa loob ng 1.5 oras. Kung gusto ni Gihon mabuhay, kailangan niyang hanapin si Haejo. Kaya nangako si Gihon.
Umakyat sina Hajo at Jamie sa burol para hanapin ang bahay ng suspect. Nang matisod si Jamie sa ahas, tumakbo palayo si Hajo. Maya-maya, nahanap nila ang bahay ng lalaki pero walang tao. Pagkaraan, nagdala ang lalaki ng ginseng root sa bahay. Nang di alam ni Hajo paano magsimula, tinanong ni Jamie kung siya si Jaejeon. Narinig ng lalaki at kumuha ng karit. Mabilis na ipinaliwanag ni Jamie ang dahilan ng kanilang pagpunta. Hinahanap niya ang nag-donate ng tamud para kay Hajo, kaya kung pwede, magbigay si Jaejeon ng buhok o sipilyo. Lumapit ang lalaki, seryoso ang mukha, at sinabing interesado siya. Nagulat si Hajo nang marinig iyon. Sinabi ni Jaejeon na nag-donate siya ng tamud sa Anping Pharmaceutical Company. Noon, nawalan siya ng pera sa stocks kaya medyo gipit siya. Natukso siya dahil 100,000 won ang bayad sa bawat donasyon. Habang nagsaa, sinabi ni Jaejeon na nag-isa siya. Noong bata pa, binubugbog niya ang asawa kaya iniwan siya nito. Ngayon, nalaman ni Jaejeon na baka may anak pala siya. Nang sabihin ni Jamie na isang araw lang ang resulta, inimbitahan sila ni Jaejeon matulog doon. Pagkatapos, naglinis si Jaejeon ng attic para sa kanila. Samantala, nakaupo si Yohong at Jeon sa isang hintuan. Nang makitang hindi tumugon si Jeon, hinawakan ni Yohong ang kamay niya at pinindot ang mga acupressure points. Inihayag ni Yohong na sila ay magkasama na, kaya mahalaga ang komunikasyon. Patuloy na minamasahe ni Yohong ang mga tainga ni Jeon para tulungang dumaloy ang dugo sa katawan. Bigla na lang nahiya si Jeon. Agad siyang tumayo at sumakay sa kotse. Samantala, nahirapang umakyat sa bundok ang eksperto sa DNA para makita si Hajo. Ibinigay ni Hajo ang sipilyo at hiningi ang resulta kinabukasan. Dismayado ang eksperto sa pagpunta sa bundok pero umalis lang si Hajo nang walang pakialam. Sa bundok, inaani ni Jaejeon ang kanyang hardin ng gulay. Sinabi ni Jaejeon kay Jamie na noong nasa pharmaceutical company siya, ilang beses siyang naopera sa utak pero wala raw pag-asa. Kaya isinuko niya ang lahat para maglayas. Pero ngayon, matyaga pa rin siyang nagtitiis. Umaasa si Jamie na maging ama ni Hajo siya dahil bagay na bagay sila. Parehong palaboy sila at ayaw manatili sa isang lugar. Nang tanungin ni Jaejeon, agad itinanggi ni Jamie na gusto niya si Hajo. Nang sabihin ni Jaejeon na gusto niya si Jamie bilang manugang, tumakbo ito sa loob. Maya-maya, nakita ni Hajo si Jamie na masayang nakikipagbiruan kay Jaejeon sa kusina. Sinabi ni Jaejeon na pakainin ni Jamie si Hajo, kaya pinalamig niya ito at pinakain sa kanya. Nang mainitan ito, pinunasan niya ang pagkain at isinubo. Agad niyang ipinaliwanag na gawin niya ito sa trabaho. Sa kindergarten kasi, lagi niyang pinupunasan ang bibig ng mga bata. Sa isa pang pangyayari, patuloy na tumawag si Gihon para hanapin si Hajo, ngunit 4 na minuto na lang bago dumating ang tren. Sa oras na yon, nakakontak na rin si Gihon ng isang eksperto sa paghahanap ng tao. Sinabi nito na humingi si Hajo ng tulong para sa mga address ng ilang tao, kaya hiningi ni Gihon ang mga ito. Nang gabi, inilayo ni Jamie ang kutson para lumayo sa kanyang dating kasintahan. Pagkatapos, ikinuwento niya kung bakit siya tumawa kasama si Jaejeon sa kusina. Nang makakita ng maliit na patatas sa isa pang patatas, bumulong si Jamie na may anak din pala ang mga ito. Hindi man lang siya kasing halaga ng patatas. Pero nagulat siya sa naging reaksyon ni Jaejeon. Kinuha ni Jaejeon ang supot ng kabute at sinabing may pangalan pa ng nagtanim dito. Pero di alam ni Hajo ang tunay niyang ama, kaya hindi siya kasing halaga ng kabute. Tumpak na tumpak ang paghahambing ni Jaejeon, kaya natawa ng todo si Jamie. Dapat malungkot ang kwento pero naging sobrang nakakatawa. Umupo si Hajo, tiningnan ang dating nobya na tumatawa at sinabihang umiyak na lang. Huwag daw siyang magpilit ngumiti. Narinig ito ni Jamie kaya humiga siya at nagtalukbong ng kumot. Maya-maya, umiyak din siya sa ilalim ng kumot. Nasa tabi niya si Hajo, inaalo siya gamit ang kamay. Nang tanungin ni Jamie si Hajo, sinabi nitong yumayakap ang kabute sa patatas kaya lalo siyang umiyak. Bigla, bumalik ang sakit ni Hajo. Sa kabilang pangyayari, nagmaneho si Jeon sa isang abalang red light district. Patuloy silang inaakit ng maraming magagandang babae. Iminungkahi ni Yohong na magpalipas sila ng gabi sa motel. Pagpasok nila sa kwarto, nakakita sila ng mga bulaklak at bagay na hugis puso sa kama. Sa sandaling iyon, may mga sensitibong tunog sa kabilang silid. Tumingin si John kay Yohong ng may pagmamahal. Naguluhan si Yohong at itinaas ang kamay para ipagtanggol ang sarili. Lumapit si John at sinuntok ang pader para patahimikin ang kabilang silid. Nakatanggap si John ng mensahe na ang kotse ng lalaki ay nakarehistro kay Giho. Noon din, papunta si Giho sa Busan kasama si Wang Chil. Walang nakakaalam kung bakit biglang tumakbo si Hajo paakyat ng bundok. Pagkatapos, nakatanggap si Giho ng kakaibang numero kaya pinapatay ang telepono. Nang sinagot ni Giho, nagtanong ang tumawag tungkol kay Sung Hyuk. Pinatay niya ito. Sa kalagitnaan ng gabi, bumaba si Hajo ng pasuray-suray. Naghahanap siya ng gamot, ang bote niya sa lahat ng sulok ng bahay. Hawak ni Jaejeon ang bote ng gamot kaya kinuha ito ni Hajo. Agad niyang ininom ang gamot. Inanyayahan ni Jaejeon si Hajo na sumama. Nang tumanggi si Hajo, hinila siya ni Jaejeon. May magandang lugar ako, sabi niya. Dinala niya si Hajo sa palengke ng isda ng hating gabi.
Oras ito ng abalang pangangalakal ng mga manininda ng seafood. Tinanong ni Jaejun ang gusto ni Hajo. Noodles daw kaya pumili siya ng isda para sa sopas. Patuloy na inalalayan ni Jaejun si Hajo at mahigpit na hinawakan ang kamay nito. Naalala ni Hajo ang paghawak ng kanyang ama noong bata pa siya. Ngayon, si Jaejun naman ang humahawak sa kamay niya. Sa ihawan, pinakain ni Jaejun si Hajo ng mackerel. Nagreklamo si Hajo sa buto kaya binigyan siya ng malamig na kanin. Nang sabihin ng tindero na ang anak ni Jaejun ay napakagwapo, ipinagmalaki niyang ganyan daw siya noong bata pa. Narinig ito ni Hajo pero hindi siya natuwa. Nagpatuloy siya sa pagpili ng isda. Nang makakita si Jaejun ng bagong dating na bangka, nag-alok siyang bumili ng maraming sariwang isda. Pero nang tingnan niya ang pitaka, kulang pala ang pera, kaya binawasan niya agad ang bilhin. Dahil dito, nagalit ng todo ang kalbo. Nang magbayad si Hajo, sumigaw si Jaejun kung bakit daw tinatamaan ang Diyos ng sugal sa harap niya. Agad na kumuha ng sandata ang mga mangangalakal. Itinulak ng may-ari ng bangka si Jaejun, pero reklamo pa rin siya na gusto lang maranasan ang pagiging ama. Inisip ni Jaejun na sinisira ng mga mangingisda ang sandaling iyon. Tapos, tinulak ni Jaejun sila. Kaya kumuha ng kutsilyo ang tindero. Agad kinuha ni Hajo at itinapon. Lalo tuloy nakipag-away si Jaejun. Kailangan tulungan ni Hajo si Jaejun para maligtas. Pagkatapos, sabay silang tumakas. Kumain sila ng pansit seafood sa beach at uminom ng alak. Tinanong ni Jaejun ang dating buhay ni Hajo. Sabi niya nakipag-away siya noon at nabugbog. Sumabay na lang si Hajo sa usapan. Pinalalakas ni Jaejun loob ni Hajo, bata pa raw siya. Pinuri ni Jaejun ang anak na mabuti. Nang inaliw siya ni Jaejun, umiyak ulit si Hajo. Nang oras na yon, nagising si Jamie sa bahay. Tinawag niya sina Hajo at Jaejun pero wala siyang nakita. Akala niya umalis si Hajo kaya tiningnan ang pera. Nakita ni Jamie na nandoon pa rin. Naisip niya kung umalis man siya, hayaan na lang. Naglagay si Jamie ng flashlight sa ulo para makahanap ng daan. Pumasok siya sa kagubatang walang tao at nakakita ng lapida. Tumakbo si Jamie ng mabilis at natisod, nahulog sa dalisdis. Napaiyak siya at hindi alam kung saan pupunta. Sa daungan, lasing si Jaejun kaya sinabi ni Hajo na umuwi na. Biglang tanong ni Jaejun kung gaano pa katagal siya mabubuhay. Alam ni Jaejun na pampahupa lang ng sakit ang gamot para sa cancer. Ilang taon ang iniinom ni Jaejun kaya alam niya agad. Hinula ni Jaejun na hindi alam ni Jamie ang tungkol dito. Sabi ni Hajo, lumampas na sa hangganan si Jaejun. 2 estranghero lang sila sa buhay na ito. Tanong ni Jaejun, paano kung anak niya talaga si Hajo? Paano kung may sakit sa utak si Hajo galing sa tiyuhin ni Jaejun? Nang yakapin siya ni Jaejun, itinulak siya ni Hajo at umalis. Sinundan pa rin ni Jaejun, nangakong magsakripisyo para kay Hajo. Samantala, minamasahe ni Gihu ang paa ni Wang Chil sa bathtub. Bigla, nakatanggap si Gihu ng tawag, kaya humingi siya ng pahintulot na lumabas para sagutin ito. Sinagot niya ang telepono at iginiit na hindi niya kilala si Sang Hayop. Sinabi ni Johan na siya ang nangagaw sa aking nobya. Ang lalaking ito ay nagmaneho ng kotse sa pangalan ni Gihu papunta sa bahay ng pamilyang Yo at kinuha si Jamie. Naalala ni Gihu na binanggit ni Hajo ang pangalan ni Jae minsan at iyon din ang nawawalang nobya sa flyer, kaya labis siyang nataranta. Agad niyang tinawagan si Bongsuk para tanungin kung nakipag-ugnayan ba si Sang Hyok sa kanya. Agad sinabi ni Bongsuk na dapat siyang maging tagapaghatid ng mensahe para sa kanila. Pagkababa ng telepono, ibinulong niya kung paano nalaman ang tunay na pangalan ni Hajo. Lubhang nagulat din si Gihon nang malaman na si Hajo pala ay si Seong-hyun. Si Hajo pala ay dinukot ang nobya ni Aoong, hindi kay Wang Chil, kaya nasayang ang oras ng mga gangster. Sa ibang pangyayari, umuwi si Hajo at akala'y tumakas ang dating kasintahan, pero lumitaw si Jamie at humiga. Ikinuwento ni Hajo kung paano sila ni Jaejun napadpad sa palengke at nakipaglaban sa 17 gangster buong gabi. Sinabi rin ni Hajo na wala pang resulta ng test, kaya hindi pa sila kailangang bumaba ng bundok. Nabalitaan din niya ang bagyo, kaya mananatili sila roon ng ilang araw. Iniabot niya ang pritong hipon, pero itinulak ito ni Jamie at sinabing allergy siya sa shellfish. 3 taon na, kaya nakalimutan na ni Hajo. Agad siyang sinisi ni Jamie bilang taong walang puso. Nagsimula silang mag-away ng matindi at humiga silang magtalikuran. Sa motel, nakita ni John si Aoong natulog sa banyo, kaya dahan-dahan niya itong inihiga sa kama. Nang magkaharap sila, nagising si Aoong. Tumayo si John para iwasan ang maling akala. Sa hotel, pinatunayan ni Gihon na didinukot ni Hajo ang asawa ni Wang Chil. Sinaksak siya at tinanong kung sinira ni Hajo ang kasal. Kung tumulong si Hajo sa babaeng nanloko sa kanya, si Yang Hee ay nanloko kay Wang Chil at kinuha ang pera sa kanya. Naalala ni Gihon na kasali siya sa pagnanakaw, kaya sinabi niyang di niya alam. Nagbago ang tanong ni Wang Chil. Sino ba talaga ang utak ng lahat? Sinabi ni Gihon na si Hajo, kaya binunot ang kutsilyo. Nakita ni Jae-goon ang mga sugat ni Jamie, kaya magilo siyang nagtanong. Habang naghahanda si Jae-goon para sa trabaho, humingi siya ng tulong kay Jamie. Ano man ang resulta ng test, gusto pa rin ni Jae-goon na ituring si Hajo bilang anak.
Hiniling ni Jae-goon kay Jemmy na kumbinsihin si Haejo na manatili pa ng ilang araw. Nang tumango siya, pinakiusapan niya itong pumitas ng gulay sa lambak para sa hapunan. Sa hotel, tinakot ni Aoong si Gi-hun gamit ang impluensya ng pamilya pero tumanggi si Gi-hun. Kaya lumuhod si Aoong at nagmakaawa. Pagkatahing ng sugat, umuwi si Gi-hun na nakasaklay at gustong bumili ng gatas ng saging. Sinabi ng katulong na dapat siyang uminom ng gatas na strawberry kung nawalan ng dugo. Pagkatapos ay pinayagan niya si Gi-hun na bumili ng gatas. Sa convenience store, sinabi ni Gi-hun kay Aoong na isinusugal niya ang buhay para sa kanya, kaya nangako si Aoong na babayaran siya ng maayos. Pagkatapos, ipinadala ni Gi-hun kay Aoong ang lokasyon ni Haejo. Sa oras ding yon, dumating ang gangster at pinaalis ang lumpo. Umalis din si Aoong sa tindahan pero nakatagpo niya ang gang ni Wang Chil. Nang tanggalin ng gangster ang sombrero, nakilala ni Wang Chil ang dating kasamang preso. Lumapit si Wang Chil, sinabing pinuri nila si Aoong nang maghubad sa presinto. Nang aalis na si Aoong, hinila siya ni Wang Chil, sinabing kailangan niyang hanapin ang asawa. Patuloy na tumakas si Aoong sa mga gangster nang may takot. Sumakay si Aoong sa kotse at sinabihan si John na umalis agad. Samantala, si Jemmy ay namimitas ng mga ligaw na gulay. Nang makita ang bendahe, naalala niya kanina nang nakapikit siya, marahang nilagyan ni Haejo ng gamot at pinatuyo ang sugat niya. Pagkatapos, nilagyan niya ito ng band-aid. Hindi rin niya makalimutan ang halik nila kaya nagising si Jemmy. Sa oras na yon, nalubog si Haejo sa magandang panaginip. Sa panaginip, nagluto ang bagong ama ng masarap, buntis si Jemmy, at tahimik silang namuhay sa mapayapang lugar. Ngayon, umaakyat din ang grupo ni Wang Chil sa bundok para hanapin si Haejo. Nang sabihin ni Gi-hun na mahina ang GPS, may nagsuggest na sunugin ang bundok para makita sila ni Haejo. Noon din, nakatago si Jemmy sa likod ng puno at narinig ang lahat. Aalis na sana siya pero nag-inay, kaya tinanong siya ng mga gangster kung may alam siyang bahay na kahoy. Tinanggal ni Wang Chil ang sombrero at nakilala nila siya bilang nawawalang nobya sa flyer. Agad sinugod ni Jemmy si Wang Chil at mabilis tumakas. Hinabol siya ng mga gangster pero dahil pamilyar siya sa lugar, nakatakas si Jemmy at sumigaw ng tulong. Samantala, malapit din si Aoong at patuloy na sumusulong kasama si John. Hindi pa nakakawala si Haejo sa magandang panaginip pero naging bangungot ito nang dumating si Aoong. Inagaw din ni Aoong si Jemmy mula sa mga bisig ni Haejo. Nang gisingin siya ni Jemmy, agad tinanong ni Haejo kung bumalik na ba siya sa kanya. Sinampal niya ito at sinabi na umaakyat na ang mga gangster sa bundok. Kinuha ni Haejo ang bag niya pero wala silang pera. Hinulaan nila kung sino ang nagnakaw. Ang mga gangster at si Aoong ay nagkahiwalay. Si Gi-hun ay nahihirapang sumunod at aksidenteng nahulog. Pinangunahan ni Haejo si Jemmy pababa ng bundok nang may nakita sila pero rakoon lang pala. Samantala, nakatagpo ng grupo ni Wang Chul si Aoyong. Nang lumapit si Wang Chul, dahan-dahang kumuha ng karayom si Aoyong. Napag-usapan nila na pareho pala ang hinahanap kaya nag-alok si Aoyong na magtulungan. Pagkatapos, sinaksak ni Aoyong ang karayom sa filtrum ni Wang Chul. Sinabi ni Aoyong sa mga tauhan, 1 sentimetro pa, mawawalan ng malay ang inyong pinuno. Nang sumugod sila, pinigilan sila ni Wang Chul. Iminungkahi ni Aoyong na pumasok si Jeon at kunin si Jemmy. Sinanyasa ni Wang Chul ang kanyang mga tauhan na manatili. Pumunta sina Haejo at Jemmy sa isang truck. Sa oras na yon, natanggap din ni Haejo ang resulta ng pagsusuri. Naalala ni Haejo na nalugi ang may-ari sa stocks at nagpakilala bilang Diyos ng sugal noong nag-away sila. Habang kumakain sila ng pansit, may tiyuhing lumapit at nag-utos na magtipon sa kalapit na container. Kamakailan, natuklasan ni Haejo at Jemmy ang maraming papeles ng utang at kinuhanan ng litrato ang markang may petsa ngayon sa kalendaryo. Inilabas ni Haejo ang relo at hiniling sa tiyuhin na ihatid sila sa cargo port. Ang relong ito ay nagkakahalaga ng halos 4 milyong won. Pagdating sa pantalan, sinabi ni Jemmy kay Haejo na huwag pumatay, kundi bigyan lang ng kaunting hininga. Pumunta si Haejo sa cargo compartment na nakamarkahan sa kalendaryo. Nakakita si Haejo ng gwardiya na nakaupo sa tarangkahan. Sa bahay sa bundok, lumabas si Jeon at sinabing di niya mahanap si Jemmy. Kaya tumakbo si Aoyong para hanapin siya. Nang tanungin ng mga gangster kung sino ang nagligtas sa kanilang pinuno, sinabi ni Aoyong na nagsisinungaling siya. Gumalaw si Wang Chul at wala palang quadriplegia. Nagsalita siya at naramdamang hindi pala siya nasaktan. Agad siyang sumugod at sasuntukin sana si Aoyong nang pigilan siya ni Jeon. Nagsimulang sukatin ng dalawa ang kanilang lakas. Si Jeon ang mas nangibabaw. Nang mag-aaway na sila, dumating si Gi-hun at sinabing tumatawag si Haejo. Pagkatapos, binuksan ni Gi-hun ang loudspeaker para kay Wang Chul. Hiniling ni Haejo kay Wang Chul na pumunta at arestuhin siya at iligtas si Gi-hun. Pumayag si Wang Chul at tinanong kung nasaan si Haejo. Pagkababa, dali-daling sinugod ni Haejo ang gwardiya. Binuksan ni Haejo ang cargo hold at inilabas ang ibang gwardiya. Sa oras na yon, naubos na rin ni Jaejon ang pera sa bulsa. Patuloy na tinatanggal ni Haejo ang mga gambling operator. Hinawakan ni Haejo si Jaegon. Nang pigilan siya ni Haejo, nagmakaawa si Jaegon na makapaliwanag. Isinumpa niyang di niya balak kunin lahat ng pera ni Haejo. Sabi ni Jaejon, gusto lang niyang palagin ang pera para sa anak.
Lalo pang tumindi ang galit ni Hajeo nang marinig ang mga dahilan. Hiningi ni Hajeo kay Jaegon na tapat na mag-sorry pero tinawag siyang ulila. Dahil kay Jaegon, nagkaroon ng dalawang masayang araw si Hajeo. Akala ni Jaegon, di makakakita ng amang tulad niya ang katulad ni Hajeo. Nang atake na si Hajeo, biglang dumating si Jaime. Binugbog niya ang manloloko at sinabing naawa lang si Hajeo kaya nanatili. Pagkatapos, sinabihan niya si Hajeo na wag nang makisama sa di kapantay. Tapos hinilan niya palayo ang kamay nito. Pero matigas pa rin si Jaegon, sinabing parang bata lang si Hajeo. Agad itinulak ni Hajeo ang kamay ni Jaime at sinuntok si Jaegon ng paulit-ulit. Naalala ni Hajeo ang peking ginawa ni Jaejon kaya mas matindi ang atake niya. Niyakap ni Jaime si Hajeo at umiyak pati si Hajeo dahil sa sakit ng panlilinlang. Nang magkatabi sila, mahinang tinanong ni Jaime kung di tunay na ama si Jaejon. Nang tumanggi si Hajeo, nakaramdam si Jaime ng ginhawa at iminungkahi na hanapin ang susunod na kandidato. Sinabi ni Jaime kay Hajeo na wag mag-alala sa pera dahil ninakaw niya ang ilang pera mula sa kanya kanina. Pero iminungkahi ni Hajeo na umalis na si Jaime dahil akala niya masaya kasama siya pero hindi pala. Hindi naman talaga niya balak sumama sa simula pa lang kaya dito na lang nila tatapusin. Agad na sinabi ni Jaime na ayaw niyang maging ganoon. Hindi na siya magiging tanga, naniniwala sa mga kasinungalingan niya. Naisip ni Jaime na niloko si Hajeo ng isang manloloko kaya nawala sa katinuan. Dagdag pa, dapat daw magpasalamat siya na may biological father pa siyang mahahanap. Ipinaalala ni Jaime na siya ang nag-utos na maglakad-lakad ng walang direksyon. Kahit tumanggi si Jaime, hinila pa rin siya nito. Sinisi niya ito sa pagpapaalis sa kanya nang matapos ang saya, kaya sumumpa siyang hahanapin ang ama ni Hajeo at tatanungin kung bakit niya ipinanganak si Hajeo. Bigla na lang hinalikan ni Hajeo si Jaime sa labi na ikinagulat nito. Nakita rin ni Aoyong ang nangyari. Bulong niya ng may luha, talaga nga si Jaime. Sabi mo hihintayin mo ako. Agad na tinakpan ni Jeon ang mga mata ni Aoyong para maibsan ang sakit. Nang kumidlat at kumulog, tumigil sa paghahalikan ng dalawa. Lumitaw si Aoyong at sinuntok si Hajeo sa mukha. Niyakap niya si Jaime at sinabing sapat na ang makita lang siya. Nang humingi ng tawad si Jaime, sinabi ni Aoyong na hindi niya kasalanan. Nakita ni Hajeo na nagkita sila kaya agad siyang umalis. Patuloy na tinanong ni Jaime si Aoyong kung bakit niya ito hinahabol ng ganoon. Sinabi na niya sa telepono kaya dapat sumuko na siya. Agad sinabi ni Aoyong na nangako siyang poprotektahan siya habang buhay. Dahil kasal na sila, umasa si Eohong na ngingiti siya ng maluwag para mapanatag siya. Nang umiti si Jaime, agad siyang yakap ni Eohong. Tapos sinabi niya na dapat silang umuwing magkasama. Bigla, bumalik si Hajeo na tumatakbo. Hinahabol pala siya ng mga gangster, kaya hinila ni Jaime si Eohong at tumakbo rin. Ang tatlo ay naging parang isang kuta. Sa oras na yon, nanonood si John mula sa malayo. Habang tumatakbo sila, may nakitang lalaking umalis sa bangka si Hajeo. Sinadya niyang banggain ito at ninakaw ang susi ng bangka. Pagkatapos, tumalon sila sa bangka at pinaandar ang makina. Kinalag ni Jaime at Eohong ang lubid nang biglang may itinapon si Wang Chiel na kutsilyo pero nasalo ni John. Pagkatapos, patuloy na binugbog ni John ang natitirang mga gangster. Sinubukan ni Eohong na putulin ang mga lubid sa poste. Samantala, kinukunan ni Gihon ang habulan. Tumalon sa bangka ang dalawang gangster. Isa-isa silang itinulak ni Hajeo at Jaime sa tubig. Matapos ang ilang sandali ng laban, sinaksak si John ni Wang Chiel. Nang maputol ni Eohong ang mga lubid, pinaandar ni Hajeo ang bangka at umalis. Pero hindi pa rin makasakay si Eohong sa bangka. Tumakbo si Eohong sa kabilang dako at tumalon sa tubig para harangan ito. Habang nalulunod si Eohong sa tubig, nahulog siya sa isang panaginip. Nakita ni Eohong na sila na ni Jaime ay mag-asawa na. Makalipas ang mahabang paghihintay, nagkataong na kumpleto nila ang kasal. Kinabukasan, wala pa ring malay si Eohong at may naramdamang malambot. Nang magmulat si Eohong, nakita niya si Jaime sa harapan niya. Hinalikan niya agad ang balat sa ibaba, ngunit binti pala ito ni Hajeo. Dahil dito, tumakbo si Eohong para magsuka sa sobrang kadiri. Pagkatapos, hinilan niya si Jaime para humanap ng labasan. Nang magising si Hajeo, wala na ang dalawa. Bigla, bumalik ang kanyang karamdaman. Dali-dali niyang kinuha ang gamot at sinubukang kunin ang huling tabletas, ngunit hindi pa rin sapat para mapawi ang sakit. Kasama ni Jaime si Eohong pero nag-aalala pa rin siya kay Hajeo. Nang makita ni Eohong si Jaime, agad niyang iminungkahi na isipin nilang nasa Hawaii sila. Kunwari lang na ilang araw silang nag-honeymoon bago umuwi. Agad na sinabi ni Jaime na hindi na siya makakauwi. Magsasabi na sana si Jaime ng totoo pero pinigilan siya ni Eohong at nagkunwaring may nakita para umalis. Habang nakaupo si Eohong ng malungkot, lumapit si Jaime sa harap niya. Isang sapatos lang ang suot niya. Dahan-dahang tinanggal ni Eohong ang sapatos at itinapon. Pagkatapos, hinugasan niya ang sapatos at inilagay ito sa paa ni Jaime. Naalala ni Jaime nang isinuot ni Eohong ang sapatos na bulaklak, kaya hinaplos niya ito at nagpasalamat sa pangako. Hindi pa rin siya sumuko at hinabol niya si Jaime hanggang sa huli. Sasabihin na sana ni Jaime ang lihim pero tinakpan ni Eohong ang tenga niya. Pero sinabi pa rin niya na bawg siya dahil sa maagang menopause.
Binalak ni Jaime itago para makasal sila pero pinagsisihan niyang hindi agad sinabi. Bigla na lang tumayo si Eohong. Natuwa si Eohong na tumakas si Jaime hindi dahil sa ibang lalaki, kundi dahil sa maagang menopause. Sinabi ni Eohong na sasabihin niya sa pamilya na siya ang baog. Hindi mahalaga sa kanya ang magkaroon ng anak na lalaki para ipagpatuloy ang angkan. Wala siyang pakialam sa sasabihin ng nanay at kamag-anak niya. Gusto lang niyang mabuhay ng masaya kasama si Jaime. Di nila alam, nakaupo pala si Haejo malapit at narinig ang lahat. Akala ni Eohong sinusundan sila ni Eohong kaya tumawa at nagbiro siya. Hindi nila napansin nandoon pa rin pala si Haejo. Bumalik lang pala sina Jaime at Eohong sa dating pwesto nila. Nahirapang maniwala si Jaime kasi parang konti lang ang nilakad nila. Sa pagkakataong ito, ipinaliwanag ni Haejo na kahapon ay hinila niya ang dalawa sa dalampasigan. Naglakad din siya sa paligid ng isla nang wala pang 1 minuto. Napagtanto ni Haejo na ito ay disyertong isla, kaya kailangan nilang manatili hanggang may dumating. Hindi naniwala si Eohong kaya tumakbo siya para suriin, ngunit wala talagang tao sa paligid. Sa bahay, sinubukan ni Hoja tawagan ng anak, walang signal. Tinawag si John, wala ring signal. Ito'y nagdulot ng matinding pag-aalala sa kanya. Agad na naisip ni Kalja na nanganganib nang mawala ang pamilya. Nang marinig niya yon, labis siyang nag-alala. Nanalangin siya sa ninuno na basbasan ang pamilya na magkaroon ng mga inapo. Sa isla, tinanong din ni Jaime kung bakit hinahabol ng mga gangster si Haejo. Pagkatapos ay ikinuwento ni Haejo ang pagtakas. Ipinaliwanag ni Haejo kay Wang Chil na kinuha siya ni Yang Hui para kidnapin ito sa kasal. Nang makita yon, sumandal si Gihon sa kanyang saklay at lumapit. Sabi ni Gihon, kinuha raw ni Yang Hui ang pera sa safe ni Wang Chil at tumakas. Kaya naging scapegoat niya sina Haejo at Gihon. Ngayon, gusto ni Wang Chil patayin si Haejo para sa kanyang dangal at ngipin, kaya tumakbo na lang siya. Kaya tumakbo si Haejo kina Jaime at Eohong. Sinisisi ni Jaime si Haejo sa pag-agaw ng nobya at pagsali ng iba. Pagkatapos tumakbo sa isla, bumalik si Eohong sa dati niyang pwesto. Nakita ni Eohong sina Jaime at Haejo, malapit sila, kaya nalungkot siya. Sa motel, nilinis ni John ang sugat niya mula sa away sa pantalan kahapon. Inilathala ng dyaryo ang video ng habulan sa daungan na kinunan ni Gihon. Aktibong hinahanap din ng pulis ang leader ng The Prince Gang. Sa oras na yon, may hawak ding kutsilyo si Wang Chil. Pumunta siya sa kinaroroonan ni Jaeho. May malakas na ice crusher din doon. Nakita ni Hoja ang balita ng pag-aresto, kaya tinawagan si John para hanapin ang anak. Sa isla, nagkumpetensya sina Eohong at Haejo sa panghuhuli ng isda. Pero sa halip na mangisda, naghanap sila ng paraan para mag-away. Nalaman din ni Eohong na ex ni Jaime si Haejo, pero kumalma siya at sinabing tapos na yon. Samantala, iniisip lang ni Jaime si Eohong, hindi ang kanyang maagang menopause. Habang nangangaso, may nakitang dalawang magkadikitang isda si Eohong. Naalala ni Eohong ang halik na ibinigay ni Haejo kay Jaime. Paulit-ulit na ibinaba ni Eohong ang patpat. Muling lumitaw ang imahe ni na Jaime at Haejo na magkayakap sa kama. Nawala ng pasensya si Eohong at naging mas agresibo. Nang makita si Haejo, hindi nag-atubiling saksakin siya ni Eohong ng patpat. Pero iyon lang pala'y iniisip ni Eohong dahil nagising siya sa tamang oras at nalaman na naghiwalay na sila. Ngayon, nagtanong si Haejo kung talagang walang problema kay Eohong ang menopause ni Jaime. Agad na tinanong ni Eohong kung paano nalaman ni Haejo na may menopause siya. Sinabi rin ni Haejo na nasa ospital sila noong araw na yon. Narinig ni Haejo na sinabi ni Eohong na sapat nang mabuhay silang masaya nang walang pamilya. Pero inihayag ni Haejo kay Eohong na hindi ito nagustuhan ni Jaime. Nagpakasal siya dahil gusto ng pamilya, pero bakit iwan ni Eohong ang kanyang pamilya? Agad na sinampal ni Eohong si Haejo. Pagkatapos, nagkaroon ng away sa pagitan ng dalawang lalaki. Habang nagyayakapan sila, dumating si Jaime at nakita ang eksena. Habang nag-ihaw sila, pinagalitan niya ang dalawang lalaki dahil nag-away lang sa dagat imbes na maghanap ng pagkain. Habang kumakain ng inihaw na pugita, pinuri ni Eohong si Jaime sa kakayahang magpausok at kumuha ng inuming tubig. Agad siyang pinakain ni Jaime ng kabibe, kaya tinanggap ito ni Eohong. Pagkatapos, masayang nagtawanan sina Haejo at Jaime. Maganda ang usapan ng dalawa. Nakamasid si Eohong sa kanila, naiinggit sa kanilang kasiyahan. Bigla siyang tumayo at hinila si Haejo para sumunod sa kanya. Dinala ni Eohong si Haejo sa isang masukal na lugar. Nang akmang susuntukin siya ni Haejo, hinubad ni Eohong ang pantalon at umupo. Gusto lang pala ni Eohong magbanyo, ayaw lang niyang maiwan si Haejo kay Jaime. Ilang tahong o kabibilang, nagtatay na si Eohong. Dahil pinakain siya ni Jaime kaya nangahas siyang kumain. Nang marinig yon, naalala agad ni Haejo ang sinabi ni Jaime. Sinabi niya na pinili niya si Eohong dahil mahal na mahal siya nito. Handa siyang gawin ang lahat para sa kanya. Bigla, nawalan ulit ng malay si Haejo dahil sa atake. Gumamit si Eohong ng medyas para punasan, pero nakita niyang nanginginig ang paa ni Haejo. Nakita niyang dumudugo ang ilong ni Haejo, kaya tiningnan ni Eohong ang pulso at may napansin. Sa sandaling iyon, naalala ni Haejo ang masasayang alaala ng kanyang kabataan.
Samantala, nagbigay ng first aid si Ao Hong at kinuha ang kahon ng karayom para sa acupuncture. Ginawa ni Ao Hong ang acupuncture sa isa zero daliri at mahalagang bahagi ng katawan ni Haijo. Maingat din niyang nilinis ang dugo at minamasahe ang buong katawan ni Haijo para dumaloy ang dugo. Pagkatapos noon, nagising si Haijo at hinawakan si Ao Hong. Tinanong niya kung gaano pa siya katagal mabubuhay. Sinabi ni Ao Hong na mga 500 taon. Agad sinabi ni Haijo na peke ang doktor dahil sabi ng 1 hanggang 3 buwan lang daw. Sabi ni Haijo na nag-scan sila ng utak at sinabing genetic disease ito. Nabalisa ang mga ugat sa utak ni Haijo, parang sasabog na ang kanyang ulo. Nagulat si Ao Hong nang marinig iyon. Hinawakan ni Ao Hong ang leg ni Haijo, tinanong kung alam niyang mamamatay na pero kinaladkad pa rin si Jamie. Kung namatay si Haijo sa kalsada, paano niya kakayanin ang matinding trauma? Sabi ni Haijo, dahil boring ang buhay, gusto niyang hanapin ang tunay na ama bago mamatay. Di inaasahan, pumunta si Haijo kay Jamie dahil masaya siyang kasama. Agad sinabi ni Ao Hong na wag nang isama si Jamie, tapos umalis kahit pilit siya ni Haijo. Sinubukan ni Ao Hong kunin ang signal pero may signal pa rin ang telepono. Nakita ni Ao Hong na patuloy siyang tinatawagan at text ng kanyang ina. Bigla, inihagis ni Haijo ang telepono kaya napilitan si Ao Hong na kunin ito. Agad na humingi ng tawad si Haijo kay Ao Hong. Tapos, tumakbo si Haijo para sabihin kay Jamie na may paraan siya para makatakas. Nang hilahin siya ni Haijo, itinulak ni Jamie ang kamay niya at sinabing wala siyang magagawa dahil si Haijo ay laging nagsasabing kung anuman ang darating. Pumunta ka lang at malalaman mo. Nagpasya si Jamie na hindi niya iiwan si Ao Hong. Kung gusto ni Haijo umalis, mag-isa siyang pupunta. Nang marinig iyon, naglakad mag-isa si Haijo. Biglang naalala ni Jamie ang dating panahon nang sila'y nagmamahalan pa. Tuwing may sipon si Jamie, agad na nagmamadali si Haijo sa ospital para alagaan siya. Nang dinala siya sa pulis dahil sa away, pinilit siya nitong humingi ng tawad para maayos. Nang ireklamo si Jamie ng magulang dahil sumakit siya ng anak, pinilit pa rin siyang humingi ng paumanhin ng prinsipal. Kahit sinabi ni Jamie na nagsinungaling ang bata dahil ayaw ng broccoli, dumating si Haijo para iligtas siya. Pagkatapos ay ibinalik niya ang name tag ng guro. Hiniling din ni Haijo kay Jamie na umalis kasama niya. Di sinasadyang sinundan ni Jamie si Haijo pero pinigilan siya ni Ao Hyung. Habang naglalakad si Haijo, biglang lumitaw si Wang Chil. Gumamit si Wang Chil ng palakol para salakayin si Haijo. Nang bumagsak si Haijo, sinabi agad ni Wang Chil na ipinangako niyang hahabulin at papatayin siya. Nagpatuloy ang dalawa sa pag-aaway. Itinapon ni Wang Chil ang palakol pero di tumama. Sumugod siya at nahulog sila sa bangin. Sinubukan ni Haijo na tumayo at gumapang pasulong. Nagmulat din ng mata si Wang Chil. Bigla, kumapit muli ang sakit ni Haijo. Nang gumapang palayo si Haijo, hinawakan ni Wang Chil ang binti niya. Sumugod si Wang Chil at paulit-ulit na sinuntok si Haijo sa mukha hanggang mawalan ng malay. Nang ilabas ni Wang Chil ang kutsilyo sa paa, dumating si Jamie at binato siya sa ulo. Habang babangon si Wang Chil, binatok siya ni Ao Hyung. Nang tulungan nila si Haijo tumayo, gusto pa ring lumaban ni Wang Chil. Hinila ni Haijo ang lahat pasulong. Nawalan ng malay si Wang Chil pero nasaksak si Jamie sa tiyan. May dumarating ding rescue noon. Sa mga bisig ni Haijo, tinanong ni Jamie ang kanyang sapatos. Pagkatapos ay nawalan din siya ng malay. Nagsignal si Ao Hyung sa barko na dumaong sa isla. Dinala rin si Jamie sa operating room. Pagka-opera, inilipat siya sa recovery room. Si Ao Hyung lang ang pinapasok, si Haijo sa labas. Lumuhod si Ao Hyung, inamin ang pagsisinungaling sa pagbubuntis. Walang kasalanan si Jamie. Sabi ni Hoja, hindi na magkakilala sina Ao Hyung at Jamie. Tumayo siya, ayaw iwanan si Jamie mag-isa doon. Iniutos ni Hoja kay John na hilahin si Ao Hyung pabalik. Nakita ni Ao Hyung ang mga kamera, naghubad sa publiko. Kung mahuli ng mga kamera, mapapahiya ni Ao Hyung ang pamilya o. Lumabas ang nurse, hiniling sa lahat na tumahimik sa harap ng silid, kaya natahimik ang 2 tao sa kabilang panig. Pagkatapos, pinayagan din si Ao Hyung na manatili para alagaan si Jamie. Lagi siyang nasa tabi ng kama niya. Bumalik si Haijo sa bahay ni Bong Seok na may walang buhay na katawan. Tumigil siya sa pagkain at pag-inom mula umaga hanggang gabi. Mahigpit na niyakap ni Haijo ang sapatos ni Jamie, nakita niya itong nahulog sa dalampasigan at dinampot niya. Nang makitang may ibang sapatos si Jamie, agad itinago ni Haijo ang sapatos sa kanyang Amerikana. Kinabukasan, sinubukan ni Bong Seok kunin ang sapatos, pero pinigilan ito ni Haijo. Kinagat pa niya ang kamay nito. Kaya ibinuhos ni Bong Seok ang lahat ng sapatos niya kay Haijo. Sa oras na yon, inaresto ng pulisya si Wang Chil ng Prince Gang. Patuloy niyang ipinaglaban ang kanyang kawalang sala sa investigasyon. Pumunta si Giho sa pamilya o para angkinin ang kredito sa pagdakip kay Wang Chil at pagsagip sa panganay na apo nila. Sinabi rin ni Giho kay Galja na siya ang nag-film ng labanan sa Busan at ipinadala ito sa pulisya. Bago siya patayin ni Wang Chil, inihayag ni Giho ang lokasyon ng isla para akitin siya roon. Pagkatapos, ipinadala ni Giho ang lokasyon sa Coast Guard para sagipin si Ao Hyung.
Ilang araw bago yon, nakipagnegosyo si Giho kay Ao Hyung sa tindahan, kaya nagpalitan sila ng numero. Nang tanungin kung humihingi siya ng bayad, umamin si Giho, pero sinabi niyang responsable ang kapatid niya. Pero nang nabanggit si Ao Hyung, hindi na nakinig si Hoja. Siya pala ang ina ni Ao Hyung. Si Galja ay pangalawang asawa lang. Tumayo si Giho at nagtanong kung ibig sabihin ba nito na pangalawa lang siyang asawa. Agad siyang pinalayas dahil sa masamang ugali, pero sumugod pa rin si Giho sa bahay para makita si Hoja. Nasaksihan din niya ang paggalit nito sa mga tao sa bahay at pag-utos na walang pumasok sa silid na yon. Kaya kinailangan ni Giho na umalis ng tahimik. Noon, nakahiga si Jaime sa silid na binabantayan at hindi pa nagigising. Agad na sinabi ni Giho kay Bong Seok ang tungkol sa nakakatakot na pamilyang iyon. Hiningi ni Giho kay Bong Seok na siya ang mamahala sa silid ng sugalan. Nang sabihin ni Bong Seok na ayaw niyang gamitin ang ex niya, inamin ni Giho na nagbulsa siya ng pera noong kasama niya si Hajo. Nang nasa busan siya, iniwan siya ni Hajo. Sinisi ni Giho si Hajo na kay Jaime lang nagmamalasakit. Medyo nag-alala si Bong Seok nang marinig ito. Patuloy na isinumpa ni Giho si Hajo dahil sinira niya ang buhay ng marami. Pero natagpuan ni Giho si Hajo na nakabaon sa tumpok ng sapatos. Nang gabi, naabutan ni Ao Hyung si John. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa silid pero agad siyang binuhat ni John. Nakahanap si Ao Hyung ng ibang paraan pumasok, sinubukan ang suhol pero pareho lang ang kinalabasan. Ilang beses pa niyang sinubukan pero pinalayas pa rin siya. Nang gabing iyon, gumawa si Ao Hyung ng gamot para kay Jaime. Kinabukasan, humingi ng pahintulot ang butler kay John na dalhin ang gamot sa loob. Nang umalis si John, hinila ni Gadje ang mga hakbang at naglakad patagilid tulad ng alimango. Napansin ni John na may 4 na paa si Gadje pero ngumiti lang siya. Hinubad din ni Ao Hyung ang kanyang damit at pumasok sa silid. Pagkatapos, pinakain niya si Jaime ng gamot ng paisa-isa. Samantala, sinubukan ni Bong Seok na gisingin si Hajo, tinanong kung sa dating kakilala ang sapatos. Pagkatapos, kinuha niya ang sapatos at itinapon. Bumangon si Hajo at tumakbo pababa para hanapin ang sapatos, pero nasa kamay pa rin ni Bong Seok. Nakita si Hajo na naghahalungkat ng basura, naalala niya kung paano nila unang nagkakilala. Noon din, naghahalungkat siya ng basura para maghanap ng pagkain. Nang maamoy ang manok, sinundan ni Hajo ang nakakaakit na amoy nito. Pagdating sa bahay ni Bong Seok, nag-iwan siya ng manok sa labas para makakain ang pulubi. Sa mga sumunod na araw, nagdala pa siya ng maraming pagkain para kay Hajo. Isang araw, nakatanggap si Hajo ng kahon ng pagkain pero hilaw na broccoli lang ang laman. Lumabas si Bong Seok at sinabi na tama na ang pagiging palaasa. Mula ngayon, dapat na siyang maghanap ng sarili niyang pagkain. Ipinakilala niya si Hajo sa bar at sinabing pinulot niya ito sa kalye para palakihin. Ang bata raw ay magiging anak niya o di kaya ay kanyang kasintahan. Unti-unting nasanay si Hajo sa trabaho bilang errand boy sa bar. Kumakain siya ng tira para mapuno ang tiyan. Maya-maya, nagsimula siya ng negosyo at masigasig siyang tinulungan ni Bong Seok. Ginamit niya ang sapatos para akitin si Hajo sa taxi kasama niya. Binuksan ng super ang bintana dahil mabaho si Hajo na ilang araw nang hindi naliligo. Hawak niya ang sapatos, naalala ang dating kasintahan na bumili nito at ang cute nitong imahe. Mahalaga rin kay Jaime ang sapatos dahil ayaw niyang maitapon ito ulit. Nananaginip si Jaime tungkol sa pagkakita ng kabilang sapatos, masaya siyang nagising. Nakita ni Jaime ang ina ni Ao Hyung na nakatayo sa harap niya. Pagkatapos ay lumuhod siya sa sahig para humingi ng tawad. Sabi ni Hoja, gusto ni Ao Hyung manatili sa tabi mo hanggang gumaling ka, kaya pinapasok kita. Kung marunong si Jaime, dapat tahimik na lang siyang umalis. Nang sabihin ni Jaime na mag-iingat siya sa sasabihin kay Ao Hyung, sinabi ni Hoja na wag na siyang manakit pa. Kailangan lang niyang umalis ng tahimik. Pumasok si Ao Hyung sa silid at sinabi ng katulong na kausap lang ni Jaime ang nanay niya bago umalis. Tumakbo si Ao Hyung palabas at hinanap si Jaime sa lahat ng lugar. Habang ipinakikilala ni Hoja ang toyo nila sa media, nakita niya ang anak kaya nagpaalam agad sa takot na mailathala ang kwento nila. Hinila niya ang anak sa kwarto para mag-usap. Tinanong ni Ao Hyung kung nasaan si Jaime, pero tinanong siya ng nanay bakit siya nagsinungaling. Pinag-uusapan ni Hoja ang tungkol sa menopause. Umamin si Jaime kay Hoja. Galit na sumigaw si Hoja, paano nangahas si Jaime na itago to at pumasok sa bahay niya. Natuwa si Hoja na nakansela ang kasal, pero umiyak si Ao Hyung at nagtanong kung di sila pwedeng magsama dahil lang di sila magkakaanak. Inamin din niya na di pa siya handa maging ama, kaya di kasalanan ni Jaime. Sa ibang pangyayari, huminto si Bong Seok sa rest stop para maligo si Hajo. Sa banyo, naliligo rin siya at naghuhugas ng buhok. Pagkatapos, pinatuyo ni Hajo ang buhok at nagpalit ng bagong damit. Tiningnan niya ang sarili sa salamin at sinabing may angas siya ng bad boy. Nang magtaka ang batang lalaki sa ibig sabihin ng angas ng bad boy, sinabi ni Hajo na sobrang kaakit-akit ito. Dahil dito, lalo pang nalito ang bata. Lumabas si Ao Hyung at nakita si Jaime na naghihintay sa kanya. Naglakad silang dalawa sa kawayanan sa mansyon ng pamilya D. Nang iminungkahi niyang tumakas kasama si Jaime, nagbiro siya na gusto niya ang lalaking may malaking bahay tulad nito.
Kung si Ah Hyung ay tumakas, mawawala na ang kanyang alindog. Alam ni Jaime na iniisip ng lahat na materialista siya at gusto niyang mapangasawa ang mayaman. Maaari siyang mag-isip ng ganoon tungkol sa kanya. Sinabi ni Jaime na dapat na silang tumigil. Nang marinig ito ni Ah Hyung, naluha siya at mabilis na umalis. Uminom si Hoja ng alak at naalala ang sinabi ni Jaime. Hindi siya pwedeng magpakasal sa pamilyang ito dahil mas mahusay si Ah Hyung kaysa sa kanya. Umaasa si Jaime na disisigawan ni Hoja si Ah Hyung at pahalagahan ang anak. Bumulong si Hoja na peke si Jaime pero inamin na magaling ang anak sa paghusga. Kahit medyo peke si Jaime, hindi naman siya kasuklam-suklam. Sinabi niya sa yumaong asawa na gusto na niyang maging katulad nito si Ah Hyung. Kung ganoon, malamang magkakagusto si Ah Hyung sa ibang babae. Samantala, nasa taxi si Hajo kasama si Bong Seok. Napansin niyang nakarating na sila sa lugar ng pamilya Di. Bigla siyang naalala si Jaime, kaya't ginising niya ito at nagpabili ng mais. Habang kumakain ng mais, umandar ang taxi at nahulog ang bag ni Bong Seok. Sa bahay ng mga nag-iisip ng malalim si Ah Hyung mag-isa. Biglang dumating si Hajo at tinawag siyang kuya. Nagpasalamat si Hajo sa pagligtas ni Ah Hyung sa kanya sa isla. Niyakapan ni Hajo si Ah Hyung bilang tanda ng katapatan. Maya-maya, sinabi ni Ah Hyung na gumaling na raw si Jaime. Tuwang-tuwa si Hajo nang marinig iyon. Marami ring tanong si Yohong kay Hajo. Nagtataka si Yohong bakit naging Hajo ang pangalan niya. Alam din ni Yohong na mayaman siya dati. Alam ba ng magulang niya? Nagbiro si Hajo, gusto mo bang pakasalan ko ang pamilya ko? Bakit ang daming tanong? Hiniling niya kay Yohong ibalik ang sapatos. Naalala ni Yohong na bumulong si Jaime tungkol sa sapatos. Gusto raw niyang isuot ito para puntahan siya. Kaya ngayon, alam na ni Yohong na ito ang sapatos na yon. Nakatayo si Yohong sa labas ng kwarto ni Jaime, may hawak na sapatos. Naalala niya ang sinabi ng doktor tungkol sa kutsilyo sa sapatos. Pinagsama niya ang sapatos, pero hindi pumasok sa kwarto ni Jaime. Ibinaba ni Yohong ang sapatos at umiyak na parang bata. Alam niyang wala nang nararamdaman si Jaime para sa kanya. Kinaumagahan, isinuot ni Jaime ang sapatos. Napansin niyang natanggal ang isang gilid nito. Pagkatapos, isinuot ni Jaime ito at umalis sa bahay ng pamilya. Makalipas ang ilang araw, pinindot niya ang doorbell ng isang apartment. Binuksan ni Bong Seok ang pinto, nakasuot ng sexy na nightgown. Lumitaw si Hajo sa loob, nakasuot lang ng panty. Mabilis na pumasok si Jaime at lumapit sa mukha ni Hajo. Pero hindi ito halik kundi kagat sa ilong. Hinawakan ni Jaime si Hajo para hindi siya makatakas. Pagkatapos, nagbuno at nag-away ang dalawa. Sinubukan ni Bong Seok na awatin sila pero natulak din siya. Sa sandaling iyon, walang magawa si Bong Seok kundi manood ng away. Kumatok siya sa kahoy na isda para gisingin ang awa ng mag-asawa. Sinabi rin ni Hajo kay Bong Seok na 40 taong gulang na siya. Agad sinabi ni Bong Seok na ilang beses na silang nagkita ni Jaime. Tumayo agad si Jaime at tinanong si Hajo. Sinisi niya ito sa pagsasabing hahanapin ang ama pero nakikipaglaro sa taong pwedeng maging ina niya. Tinanong agad ni Bong Seok kung isang zodiac sign lang ang pagitan pero sapat na ang edad para maging ina niya. Hindi ba't si Jaime ay magpapakasal din sa taong pwedeng maging ama niya? Nang hilahin si Jaime ni Hajo, agad siyang napatingin kay Bong Seok. Ngumiti si Jaime nang mapagtantong mali ang pagkaunawa sa relasyon ni Hajo at Bong Seok. Sabi ni Jaime, binaliktad niya si Ul sa paghahanap pero malamig na sinabi ni Hajo na sumakay sa taxi. Binigay niya ang card at sinabi sa driver na ihatid siya sa bahay ng pamilya. Pagkatapos ay isinara niya ang pinto. Kaagad, inihagis ni Jaime ang kanyang sapatos kay Hajo. Tinanong niya kung di ba ginamit ang dahilan ng sapatos para alamin ang sitwasyon niya. Hindi ba siya nangulila? Agad sinabi ni Hajo, kung namimiss mo ko, bakit ngayon ka lang pumunta? Gusto lang niyang ibalik ang bagay na nagustuhan niya. Umaasa si Hajo na di malilito ni Jaime ang mabuting intensyon sa damdamin. Sinabi rin niya na nakaramdam siya ng ginhawa nang iwanan siya. Masaya sila noon pero napakamalas naman. Naisip ni Hajo, malas na babae at lalaki, lahat ng masama dadating. Isinuot niya ang sapatos nito at sinabing wag sirain ang buhay niya. Umalis siya ng malamig, iniwan si Jaime na umiiyak. Umuwi si Hajo at pinilit manatiling masaya. Hiniling ni Hajo kay Bong Seok na yakapin siya. Inamin ni Hajo ang guilt at tinanong kung duwag ba siya. Inaliw siya ni Bong Seok tapos napaiyak si Hajo. Nakatayo lang si Jaime sa gitna ng ulan. Maya-maya, binuksan ni Bong Seok ang weather forecast para kay Hajo. Paulit-ulit niyang sinabi na di niya alam na nakatayo pa si Jaime sa ulan. May mga kriminal daw na may monitoring bracelet sa paligid. Nang marinig ito ni Hajo, dali-dali siyang lumabas para hanapin si Jaime. Sinuyod niya ang buong parke at napagkamalan pang taxi ang isang babae. Pagkatapos, nagpasya si Hajo na pumunta sa kanyang tindahan na malapit ng gibain. Pag-akyat niya, nagulat siya nang makita si Jaime na nakaupo roon nanginginig. Agad nitong sinabi na inisip niyang baka dumating siya, kaya naghintay siya rito. Tama nga si Jaime. Nagkatinginan sila, pareho silang napaiyak at naghalikan. Pagkatapos, gumugol sila ng ilang masasayang sandali.
Matapos mag-enjoy, tinanong ni Jamie kung gibain niya ba ito sa susunod na linggo. Mabutit nakarating siya rito at may natagpo ang mahalagang bagay na bigay niya. Noon, dito sila nakatira ng magkasama. Noon din ipinakita ng malikot na si Jamie ang kanyang husay sa pagluluto. Di niya alam ang pagkakaiba ng suka at toyo, kaya nag-alok na lang ng handa ng sopas. Habang kumakain, may nalunok si Jamie, singsing na itinago ni Hajeo sa kanin. Naputol tuloy ang ngipin niya. Agad niyang pinalinis ang ngipin ni Jamie bilang regalo sa kaarawan at simbolo ng kanilang pag-ibig. Nang maghiwalay sila, itinapon ni Hajeo ang mga singsing sa tangke ng isda. Pero sinira ng buli ang tangke, kaya nahulog sa sahig ang mga singsing. Pagdating ni Jamie, pinulot niya ang mga singsing. Nakita ito ni Hajeo at isinuot ang mga singsing sa kanilang dalawa. Sa malaking angkan ng pamilya Yo, naghahanda para sa pagdiriwang ng panganay na manugang. Natanggap niya ang parangal na Pangulo ng Taon. Inatasan si Yohong na magsulat tungkol sa mga naging ambag ng kanyang ina sa mga ninuno. Nang matapos ang eulogy ni Yohee, binasa ito ng isang tiyuhin sa angkan. Narinig ng ina ni Yohee ang pambungad at naramdaman niyang angkop ito. Ngunit sa hindi inaasahan, ang tiyuhin ang nagbasa nito. Labis na nangulila si Yohee kay Jamie. Kinuyumos ng ina ni Yohee ang papel at pinagalitan siya. Nang uminom si Hojia ng tsaa para kumalma, sinabi ni Gadja, nang bumili kami ni Yohee ng handog sa palengke, humingi siya ng 10 kakanin at Jamie. Tinanong tuloy ng tindero kung ano ang Jamie. Nang pumasok si Hojia sa kwarto, nakita niya ang anak na nakahiga sa tabi ng sombrero ng nobya. Nang magbilang si Hojia hanggang 3, umupo si Yohee at umuga bago muling humiga. Agad kumuha si Hojia ng tubig para gisingin ang kanyang anak. Ngunit sumakit ang likod niya sa pagbuhat ng balde, kaya si John ang nagpawi sa pagdala kay Hojia para maakupuncture ni Yohee. Ngunit inutusan siya nito na pumunta sa klinika ng tradisyonal na gamot dahil wala nang malay si Yohee para mag-acupuncture. Pero pilit na ininsist ni Gadja na gawin ito ni Yohee. Kaya nahihilo si John sa harap ng dalawa. Sa kabilang dako, hinintay ni Hajeo na makatulog si Jamie at agad siyang lumabas ng bahay. Pero sumilip siya at tinanong kung gusto niyang mamatay sa pag-iwan sa kanya. Agad niyang ipinaliwanag na hahanapin lang niya si Giho. Sinabihan ni Hajeo si Jamie na pumunta sa bahay ni Bongsuk. Patuloy siyang tumingin at sumilip sa kanya, parang ayaw niyang umalis. Sinabi ni Giho kay Hajeo na may batang elementarya na laging nagpo-post ng pakiusap na hanapin ang kapatid niya. Kaya sinabihan ni Giho si Hajeo na kausapin ang batang iyon. Pumunta si Hajeo sa tagpuan at nakita na babae pala ang batang binanggit ni Giho. Hiniling ng bata kay Hajeo na hanapin ang kanyang kapatid na si Seonghyo. Napagtanto ni Hajeo na ito ang anak na nasa kotse nang mangyari ang banggaan. Siya ang tunay na anak ng amang dating nagmahal sa kanya. Napabunghalit ng tawa si Hajeo sa sobrang gulat. Pagkatapos, inihayag din ni Hajeo na nasa isang freezer sila. Ang batang lalaki ay 137 at ang babae ay 139. Ngunit di naintindihan ng bata at sinabing pumunta ang nanay sa England, di siya inaalintana ng tatay. Nang tanungin bakit gusto niya ang si Jorge, sabi ng bata lalaki lang daw ang nabubuntis. Nais ng bata na maging si Jorge ang tatay para kung mabuntis, mas mamahalin ang mga anak. Tinanong pa ni Hajeo kung bakit gusto niyang hanapin ang tumakas na kapatid. Sabi ng bata, dahil magdidiborsyo raw ang magulang, dadalhin siya ng nanay sa England at mag-iisa ang tatay. Kung may kapatid siya, hindi gaanong malungkot ang tatay niya. Agad sinabi ni Hajeo na siya ang may kasalanan. Pagkatapos, pinunit ni Hajeo ang business card ng errand boy shop. Umiyak ang babae, sinabing ninakaw niya ang card sa drawer ng ama. Nasa ama pa pala ang business card na ibinigay ni Hajeo. Dahil nakatingin ang lahat, agad dinala ni Hajeo ang batang babae. Dito, nakatanggap si Bongsuk ng masamang balita, humingi ng tulong kay Jamie. Nag-makeup sila para singilin ang utang ng empleyado, tapos nawala. Hiniling ni Bongsuk kay Jamie na magpakita ng mabangis na hitsura. Masaya ang mga empleyado ni Bongsuk sa pagbili ng branded goods. Bigla niyang nakita si Bongsuk na lumitaw sa harapan niya. Nang aatras siya, may nakita siyang babaeng mabangis sa likuran. Agad na binaligtad ni Jamie ang kanyang peluka para umatake. Sa isa pang pangyayari, dinala ni Hajeo ang batang babae sa hintuan ng bus. Nang tanungin ni Hajeo kung bakit mahal niya ang amang walang pakialam, sinabi ng bata na dahil ipinanganak siya nito. Ang pagkasilang ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na siya'y kawili-wili. Sumakay siya ng bus pauwi at nagpaalam kay Hajeo. Nang makita siyang umalis, nakaramdam si Hajeo ng panandaliang kalungkutan. Maya-maya, tinawag ni Hajeo si Giho para magpakita. Hinawakan ni Hajeo si Giho at tinanong kung siningil niya ang bata para sa serbisyo. Sinabi ni Giho na libre lang ito para magkita silang dalawa. Habang umiinom, inisip ni Hajeo bakit mahal pa rin ng bata ang amang hindi siya mahal. Sinabi ni Giho na dahil ito sa pagkakaugnay ng dugo. Inamin ni Giho na kinamuhian din niya ang ama, pero nang makita itong natutulog sa sulok, naawa siya at gustong maging mabuti. Narinig ito ni Hajeo at gusto niyang maghanap pa ng ikatlong tao sa listahan ng posibleng ama niya. Nangako si Giho na tutulungan niya si Hajeo. Pagkatapos, inihayag ni Giho na nahanap na niya ang ikatlong kandidato. Ang taong ito ngayon ang presidente ng Anping Pharmaceutical Company.
May mga artikulong nagpapatunay na siya ang pinakamadaming nag-donate ng tamud noong tindero pa siya. Tinawag din siyang hari ng tamud. Kung ganoon, malapit nang maging prinsipe si Haijo. Agad na nga kung babayaran ni Haijo si Giho ng 1 bilyong won kung siya ang magiging tagapagmana. Nabitawan ni Haijo ang bote ng alak at hindi na makontrol ang kamay, kaya natumba siya mula sa upuan. Tinulungan ni Gihan si Haijo sa taxi, pero itinulak siya palayo. Di maisara ni Haijo ang pinto, kaya akala ni Gihan nagkukunwari lang siya. Kaya tinulungan ni Gihan si Haijo na isara ang pinto ng taxi. Umuwi si Haijo, pero di niya matandaan ang password para makapasok. Wala siyang magawa kundi umupo at umiyak. Maya-maya, masayang naglakad pa uwi sina Bongsuk at Jemmy. Nang makita ni Haijo si Jemmy, hindi niya maiwasang magulat. Ipinaliwanag niyang lumabas siya para magtrabaho kasama si Bongsuk. Malakas na tinanong ni Haijo bakit dinala ni Bongsuk si Jemmy doon. Puno ng mga lasing, nagdodroga at nagsusugal ang mga lugar na yon. Paano kung may ginawa sila sa kanya? Nagulat si Bongsuk na tinawag niyang masama ang kanyang trabaho. Galit na pinagalitan ni Bongsuk si Haijo. Hinila ni Haijo si Bongsuk sa loob dahil nagkakagulo na sa labas. Paulit-ulit na yumuko si Haijo para humingi ng tawad kay Bongsuk. Nang makitang di pa rin sumusuko si Bongsuk, isinuksok ni Haijo ang kanyang polo sa pantalon. Pagkatapos, iniling niya ang puwit at sumayaw ng ligaw para pasayahin si Bongsuk. Sa pamilyang lahat ay sumasamba sa kanilang mga ninuno. Kinailangang pasanin ni Yohong ang mabigat na responsibilidad. Habang naghuhugas ng kamay, nakita ni Yohong si Jemmy sa palanggana ng tubig. Ngunit nang hawakan niya ito, bigla itong nawala. Nang pagsindihan ng insenso, patuloy na naglagay si Yohong sa mangkok ng walang tigil. Pagkatapos, nagpatuloy si Yohong sa iba pang mga ritual ng pagsamba. Ngayon, parang walang kaluluwa ang katawan ni Yohong. Nang sunugin ang papel, may spark na lumipad sa sombrero at ito'y nasunog. Kaya agad ginamit ni Hoja ang tubig sa palanggana para iligtas ang anak. Kinabukasan, nabasa ni Hoja ang pamamaalam ng anak kaya umiyak at hinanap ito. Ngunit hindi niya matagpuan ang kanyang anak. Samantala, inilarawan ni Gihan ang background ni Chairman Shin sa kanyang mga kasamahan. Si Chairman Shin, alamat sa industriya ng gamot. Mula tindero hanggang chairman sa 40 taon, pinarangalan ang kumpanya sa buong mundo. Bilyons ang yaman ni Chairman Shin pero wala siyang anak. Inambus ni Haijo at Jemmy si Chairman Shin sa inaugurasyon. Balak ni Haijo kunin ang DNA ni Chairman Shin. Nang pumutok ang paputok, sumakit ang ulo niya. Hinila ni Haijo si Jemmy pero tumakbo pa rin para kunin ang buhok ni Chairman. Nagulat sila, wiglang pala ang buhok na nakuha. Nahiya si Chairman nang makita ng press ang tunay niyang anyo. Nakita ni Jemmy si Haijo na walang malay sa sahig. Tumakbo siya palayo sa mga gwardiya papunta kay Haijo. Nawalan din siya ng malay. Nang bumalik sa nakaraan, bigla na lang nakatagpo si Jemmy ng taong nagpakilalang tiyahin niya. Pagkatapos, naging emosyonal ang tiyahin nang makita si Jemmy, pero mukhang hindi maganda ang kalagayan niya. Kaya nag-alala si Jemmy at nag-withdraw ng pera para bayaran ang bayarin sa ospital. Pero hindi inasahan ni Jemmy na peke lang pala ang tiyahin. Sinamantala niya ang paghahanap ni Jemmy ng pagmamahal para makakuha ng pera. Habang nagsasaya sila ng kasintahan dahil naloko nila si Jemmy, biglang dumating si Haijo. Walang imik, sunod-sunod niyang sinuntok ang lalaki. Binuksan din ni Haijo ang pinto ng kotse at sinipa ito ng ilang beses. Hinila pa ni Haijo ang lalaki palabas ng kotse at patuloy na sinuntok sa mukha. Nang makitang binubugbog ang kasintahan, sinubukan ng babae na sugudin si Haijo pero hindi siya tumabla. Doon lang binantaan ni Haijo ang babae dahil sinamantala niya ang damdamin ng kasintahan niya. Bago umalis, kinuha niya ang pera ng mga scammer bilang kabayaran kay Jemmy. Nang malaman ni Jemmy ang totoo, napaiyak siya ng todo. Hindi niya inakala na lolokohin nila ang mga kawawa tulad niya. Nakita ni Haijo ang lungkot ni Jemmy kaya malumanay siyang inaliw. Pagkatapos, masaya niyang niyakap si Haijo. Sa gayon, mapayapa at masaya sila sa bisig ng isa't isa. Sa kasalukuyan, nakahiga si Jemmy sa tabi ni Haijo sa ospital. Kalaunan, nalaman ni Jemmy at Bongsuk ang bihirang sakit ni Haijo. Nawalan ng pag-asa si Bongsuk nang malamang maikli na lang ang buhay ni Haijo. Samantala, naalala ni Jemmy ang kakaibang kilos ni Haijo noon. Dati, patuloy niyang isinusumpa si Haijo na mamatay. Nangako rin si Haijo na mamamatay para maging masaya si Jemmy. Akala ni Jemmy biro lang iyon pero malapit nang magkatotoo. Malapit nang mabaliw si Jemmy sa kalungkutan. Hinabol ni Jemmy si Bongsuk at hiniling na sampalin siya. Unay walang pakialam si Bongsuk dahil sobrang nalulungkot din siya. Nang sabihin ni Jemmy na hindi niya pinansin ang sakit ni Haijo at isinumpa siya, hindi napigilan ni Bongsuk na sampalin si Jemmy. Maya-maya, dumating si Gihan sa ospital at nag-abot ng lata ng tubig kay Jemmy. Sinabi agad ni Gihan na dating manlalaro ng basketball si Bongsuk, kaya hindi dapat siya asarin ni Jemmy. Tinanong ni Jemmy ang plano para kay Chairman Shin at sinabi ni Gihan na naging maingat siya matapos ang insidente ng peluka. Naghintay si Jemmy sa harap ng bahay ni Chairman Shin. Naalala ni Jemmy na gusto ni Haijo hanapin ang tunay na ama bago mamatay, kaya lalo siyang naging determinado. Pagkatapos, tumigil si Jemmy sa harapan mismo ng kotse ni Chairman Shin.
Nakita niya na ito ang babaeng nakita kahapon, kaya labis siyang nag-alala. Sinubukan ni Jamie ang lahat para buksan ang pinto ng kotse. Pumasok siya para tanggalin ang peluka, ngunit wala siyang nakuhang tunay na buhok. Nagmakaawa si Jamie kay Chairman Shin na duraan siya sa mukha at agad siyang aalis. Naipon niya ang laway at masayang umuwi si Jamie dahil nakuha na ang sample para sa pagsusuri. Sa ospital, tumutunog ang electrocardiogram machine ni Hajo. Nalaman ni Bong Seok kaya tumakbo siya para tawagan ang doktor. Sa oras na yon, kakarating lang ni Gihon. Pagkatapos, nagsagawa ng CPR ang doktor para iligtas si Hajo. Bumalik si Jamie sa kwarto ngunit wala si Hajo. Tiningnan niya ang cellphone at nakitang 5 beses tumawag si Gihon. Tumakbo si Jamie kay Bong Seok, alam din nitong nasa emergency si Hajo. Inihayag din ni Jamie na ipinadala na ang sample ni Chairman Shin. Lalabas ang resulta bukas ng umaga. Kung anak na ni Chairman Shin si Hajo, gagawin niya lahat para iligtas ito. Sinabi agad ni Bong Seok na malaki ang tsansang hindi sila mag-ama. Kaya sinabihan niya si Jamie na huwag gumawa ng walang kwentang bagay. Nang sabihin ni Jamie na gusto ni Hajo hanapin ang tunay niyang ama, sinabi ni Bong Seok na muntik nang atakihin sa puso si Hajo. Nasaan si Jamie noon? Kung may gusto siya, kailangan siyang mabuhay para magawa yon. Tapos, sinabi ni Bong Seok kay Gihon na huwag ipakita si Jamie kay Hajo dahil siya ang legal na tagapag-alaga. Agad na sinubukan ni Jamie kumbinsihin ang nurse na papasukin siya. Sa kabilang banda, naglakad si Ah Hyung sa tulay at binaba ang tawag ng kanyang madrasta. Pinasuhan ni Galja si Jeon ng lugaw para kay Hoja, pero pagdating sa kwarto, wala si Hoja. Hinanap siya ni Jeon at nakita siyang nakaupo, naninigarilyo ng tubo. Maya-maya, sinabi ni Hoja kay Jeon na dati, nagdala ng mga kerida ang asawa niya at sunod-sunod silang nanganak. Si Hoja mismo ang naghanda para sa mga anak na yon tuwing may okasyon. Sa mga ganung panahon, pumupunta siya rito para manigarilyo at aliwin ang sarili. Ngunit nang ipanganak si Ah Hyung, inilibing niya ito sa lupa. Ngunit ngayon, dahil kay Ah Hyung, hinukay ito ni Hoja muli pagkalipas ng 40 taon. Si Ah Hyung ay mabait at mahinhin mula pagkabata, kaya tinawag siyang produktong Amerikano. Hindi nagmakaawa si Ah Hyung kay Hoja, maliban sa pakiusap na makasama si Jamie. Pinilit silang maghiwalay ni Hoja, kaya ngayon siya naman ang nahihiwalay sa anak. Dahil ayaw makitang umiiyak si Hoja, isinuot ni Jeon ang salamin nito sa kanya. Hating gabi, binigay ni Gihon kay Jamie ang access card habang nag-aayos si Bong Seok. Tumakbo si Jamie papasok at umupo sa tabi ni Hajo. Wala pa rin siyang malay. Niyakap niya ito at ikinuwento ang pagsisikap para sa laway ni Chairman Shin. Bigla, hinaplos ni Hajo ang buhok niya at pinuri siya. Sabi niya ay matagal na raw siyang di nakatulog ng maayos, kaya gusto ni Hajo na mahiga siya sa tabi niya. Tinuro niya ang kisam, sabi huling nakikita ng karamihan bago mamatay ay kisam ng ospital. Inulit ni Hajo ang kanyang hiling nang sila'y maghiwalay. Gusto raw niyang humiga sa gitna ng kalsada, nakaunat ang braso, nakatingin sa asul na langit habang unti-unting nawawalan ng malay. Bigla, nagising si Jamie sa panaginip at nakitang di pagising si Hajo. Sa sandaling iyon, natanggap niya ang resulta ng pagsusuri sa dugo na di tugma. Tumingin si Jamie sa kisame, naalala ang hiling ni Hajo, kaya agad hinawakan ang tubo ng paghinga. Ginamit niya lahat ng lakas para mailabas siya ng ospital. Ngunit sa kasamaang palad, pareho silang bumagsak sa sahig. Nakita ni Jamie ang karito ng damit, nilagay si Hajo doon at sinabing modelo lang ito para sa pagsasanay. Matapos magsikap, naitulak ni Jamie si Hajo palabas ng ospital at pinababa sa dalisdis. Nang sumakay ng taxi, halos patay na ang baterya ng kanyang telepono. Pagkasakay ng taxi, bumagsak si Hajo sa lupa. Nakita ng trooper ang dugo at tumanggi silang isakay. Patuloy na sumakay si Jamie ng ibang taxi, sinabing buhay pa siya pero lahat tumanggi. Noon, patuloy na binantaan si Jamie ni Bong Seok, kaya nag-alinlangan siyang tumawag ng ambulansya. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Jamie ng tawag mula kay Oh Hyung. Ngunit naubusan ng baterya ang telepono ni Jamie, labis na ikalungkot ni Oh Hyung. Patuloy na umiyak si Jamie, natatakot na baka mamatay si Hajo. Ngunit bigla, binuksan niya ang kanyang bibig at bumulong. Umupo siya ng maayos. Agad pinisil ni Jamie ang pisngi para kumpirmahin kung totoo o panaginip. Nang malaman na totoo, patuloy na hinalikan ni Jamie ang pisngi ni Hajo. Alam ni Hajo na di siya anak ng mayaman, kaya labis siyang nalungkot. Nang tanungin ni Jamie kung kailan nalaman ni Hajo ang sakit, sinabi niyang alam niya nung lumabas ang resulta ng menopause. Kaya sinabi ni Jamie na talagang malas silang mag-asawa. Nagpasya si Hajo na hanapin ang pang-apat na kandidato. Agad niyang pinuntahan si Gihon para hiramin ang susi ng kotse. Mahigpit na niyakap ni Gihon si Hajo para matiyak na buhay pa siya. Nang bigyan niya ng damit si Hajo, nakita ni Gihon na 44 beses tumawag si Bong Seok. Nang lumabas si Hajo, niyakap siya ni Gihon ng mahigpit mula sa likod at nangakong magiging tapat na kakampi niya habang buhay kung babalik siya. Labis na naantig si Hajo sa narinig. Bago umalis, hiniling ni Hajo kay Gihon na sabihin kay Bong Seok na mahal niya ito. Umiyak muli si Gihon, nangangamba na baka hindi na bumalik si Hajo. Masayang nagmaneho sina Hajo at Jamie patungo sa kinaroroonan ng ika-4 na kandidato.
tuloy-tuloy silang kumakanta. Samantala, pinabura ni Aojung ang lahat ng alaala niya kay Jemmy, pati mga larawan nito. Nasa tindahan ng pag-aayos ng telepono si Aojung. Kasabay nito, tinuruan ni Haejo si Jemmy magmaneho, pinapagalitan sa kawalang kasanayan. Nasaktan si Jemmy at bumaba ng kotse. Agad siyang inalo ni Haejo at nangakong isasama sa pamimili. Nagtungo ang dalawa sa mall para mag-shopping. Maya-maya, nagpa siya ang mag-asawa na magsuot ng formal para sa ika-4 na kandidato. Habang kinukunan si Jemmy, naging malungkot at maluha si Haejo. Nagkaroon din ang mag-asawa ng maningning na litrato. Nang gabi na, nagbihis si Aojung na parang playboy at uminom ng alak. Sabi ng ibang babae, kawili-wili siya, pero boring daw buhay niya kung wala si Jemmy. Nang pinigilan ng gwardya, nahulog si Aojung at natawagan ang kanyang madrasta. Narinig ng tunay niyang ina ang away, kaya labis siyang nag-alala. Agad na inutusan ni Hoja si John na hanapin ang anak niya sa gitna ng gabi. Samantala, hinatid ni Haejo si Jemmy sa bahay ng ika-4 na kandidato, posibleng ama-in-law. Kaya agad nag-make up si Jemmy para sa posibleng pagkikita sa kanyang biyenan. Pagdating nila, hiningi ni Haejo kay Jemmy na ipakilala siya. Tumakbo si Jemmy para mag-doorbell at ikwento ang tungkol kay Haejo, pero nagulat siya nang makita ang may-ari ng bahay. Naalala ni Jemmy na kapag nakilala niya ang taong ito, makikilala niya agad. Natakot ang babae na makita siya ng asawa at anak, kaya isinara ang pinto at lumabas. Noon, nakita ni Jemmy na umalis si Haejo sakay ng kotse, kaya hinabol niya ito. Bumulong siya, kaya pala ang bait niya sa akin. Biglang huminto si Haejo at umiyak dahil naging masama na siya sa paningin ni Jemmy. Bigla, umupo si Aojung sa tabi at tinanong si Haejo kung bakit umiiyak siya ngayong iniwan na niya ito. Patuloy na umiyak si Haejo at sinabing iniwan na naman niya si Jemmy. Nangako siyang mananatili sa tabi nito habang buhay. Agad na binigyan ni Aojung si Haejo ng candy para aliwin at pakainin siya. Pagkatapos, pinunasan niya ang mukha ni Haejo gamit ang tuwalya. Tapos, iminungkahi ni Aojung na umalis na si Haejo. Sa kabilang dako, umiiyak si Jemmy habang naglalakad. Sinundan siya ng may-ari ng bahay, kaya tinanong niya kung kilala ba siya nito. Habang nag-uusap sila, tinawag ng asawa ang babae. Binitawan niya ang kamay at umatras. Sumigaw si Jemmy na hindi niya ako kilala. Bakit daw siya sinundan? Bakit daw siya iniwan muli? Naiiyak na lang si Jemmy habang pinapanood ang babaeng umalis. May mabait na driver na nag-alok ng sakay, pero umiyak si Jemmy at di alam kung saan pupunta. Sinabi ni Haejo kay Aojung na tumulong siya kay Jemmy, pero tila lalo lang itong nalungkot. Bigla siyang nakaramdam ng takot. Sumang-ayon si Aojung sa sinabi. Pinagsasabihan ni Jemmy ang kasintahan, pero nag-aalala pa rin baka mahimatay ito sa daan. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Jemmy ng tawag mula kay Gihon. Sinabi ni Gihon na magpapadala siya ng kotse para sunduin at ihatid si Jemmy pabalik sa Seoul. Pagkababa ng tawag, agad na inulat ni Gihon ang sitwasyon sa babaeng naglalaro. Si Hoja ang nag-utos na ibalik si Jemmy sa Seoul. Nais ni Hoja na gamitin si Jemmy para hanapin ang kanyang anak. Maya-maya, dumating si Bong Seok at tinanong kay Gihon kung nasaan si Jemmy. Nainis si Bong Seok na kinaladkad ni Jemmy ang isang namamatay na tao. Narinig ito ni Hoja at tinanong si Bong Seok kung hinahanap din niya si Jemmy, kaya naging magkasama sila. Sumakay ng taxi si Jemmy at nag-text kay Haejo na huwag mamatay. Naalala niyang manatiling buhay at maghintay para sa kanya. Nagdasal si Jemmy nang nakapikit, di niya napansin na dumaan sila sa kotse ni Haejo. Pagkatapos, tumigil sina Haejo at Aojung sa isang kainan. Nang makitang ayaw kumain ni Haejo, pinakain siya ni Aojung ng isang kutsara. Nang tumanggi si Haejo na magsalita, sinabi ni Aojung na siguro hindi siya nakinig sa nanay niya noong bata pa. Sumagot si Haejo na pinarusahan siya dahil dito. Noong mayaman pa siya bilang si Ong-hyun, lagi siyang nagmamakaawa sa nanay niya para sa kapatid. Pagkatapos, iniwasan ng bata ang tatay niya dahil naiinip na siya sa paglalaro nila. Hindi nagtagal, pumayag ang nanay niya sa kahilingan. Tinawagan niya ang direktor ng ospital para magtanong kung pwede siyang magkaroon ng pangalawang anak. Doon na nagsimula ang trahedya. Binuksan ng ospital ang lalagyan ng semilya at nalaman na ito ay 137. Nang malaman ito ng nanay, tinago pa rin niya sa asawa at uminom ng gamot para sa depresyon araw-araw. Noon, mahal pa rin ng tatay ang bata hanggang pumunta siya sa klinika at nagbago ang lahat. Nasaksihan din ni Haejo ang away ng mag-asawa. Sinisi ng lalaki ang asawa dahil hindi niya sinabi ang totoo. Tinanong ng babae kung iwan ba niya ang bata. Mas mabuti sana kung hindi niya nalaman para maging mabuting ama pa rin, pero agad sinabing hindi nila anak ang bata. Narinig ito ni Jo at agad tumakbo sa kanyang silid, nagtalukbong ng kumot. Maya-maya, pumasok ang kanyang ina at nakita siyang nakapikit. Nang dumilat si Jo, inanyayahan siya ng ina na tingnan ang mga bituin, pero tumanggi siya at nagsabing inaantok na. Nakita ito ng kanyang ina at wala siyang nagawa kundi umalis ng silid. Noon, natatakot si Jo na kung susunod sa ina, baka hindi na niya makita ang ama. Kinabukasan, dumating ang pulis at sinabi na natagpuan ang kotse ng ina sa isang dalisdis. Pagkatapos, nagsimulang sunugin ng mag-ama ang mga larawan ng yumaong ina.
Hinawakan niya ang kamay ng ama at sinabing hindi na kailangan ng mga kapatid. Sinabi niyang ama lang ang kailangan pero itinulak nito ang kamay at malamig na umalis kaya naramdaman ng bata na inabandona siya. Sa gayon, napilitang mamuhay ang bata sa lamig at pagwalang bahala ng ama. Ngunit nagsikap pa rin si Haejo, umaasang babalik ang dating samahan nila ng ama hanggang nag-high school siya. Nang araw na yon, nagpa siya si Haejo na gumawa ng eksperimento. Gusto niyang bilhan siya ng ama ng black bean noodles. Naghintay si Haejo sa estadyum hanggang alas 12 ng gabi. Hawak ang diploma, naghintay si Haejo sa kanyang ama. Kung di dumating ang ama, maglayas siya. Dahil di dumating, iniwan niya ang lahat, pati diploma at pangalang Seung-hyo. Dagdag ni Haejo kay Ju-hong, noon din nangyari ang matinding taglamig. Habang naghahanap ng pagkain sa basura, siya'y nanalo ng jackpot. Nang makilala si Bong-seok, naubos ang lahat ng kanyang swerte sa buhay. Sa kabilang dako, tumakbo si Jimmy sa lugar na itinuro ni Gi-hyo, ngunit nakita niya sina Bong-seok at Hoja. Naroon si Hoja pero wala si Haejo. Agad namang kinuha ni Hoja ang pagkakataon na kausapin si Jimmy. Kinuha ni Hoja ang cellphone ni Jimmy para tawagan ang anak nito pero hindi niya ito makontak. Iminungkahi ni Hoja na mag-text si Jimmy kay Ju-hong para ipaalam na may urgent na bagay. Baka makinig siya at hanapin si Jimmy. Habang nagmamaneho, inihayag din ni Ju-hong na tumakas siya sa bahay. Natawa ng malakas si Haejo at sinabing 14 na taon na siyang tumakas sa bahay. Tinukso ni Haejo si Ju-hong sa pagtawag sa kanya ng senior. Humanga si Ju-hong sa buhay gala ni Haejo. Dati, ginagawa lang ni Ju-hong ang sinasabi sa kanya, hindi lumalabas sa itinakdang hangganan. Nang umalis si Ju-hong, hinarap niya ang lamig at gutom, di alam paano maging masaya tulad ng iba. Kaya sinubukan ni Ju-hong ang iba't ibang libangan pero napaka-boring para sa kanya. Noon, gusto ng doktor na may sumundo at mag-alaga sa kanya pero may tumawag sa kanya mula sa numerong aso. Nang sabihin ni Haejo na iiwan niya si Jimmy, dumating si Ju-hong. Narinig ito ni Haejo at agad sinabing kahit mamatay siya, hindi niya ibibigay si Jimmy kay Ju-hong. Pero may sikreto si Haejo na ibinulong kay Ju-hong. Kung aalis siya, huwag umasa si Ju-hong. Sundin lang ang kutob para di maligaw. Pagkatapos, nagpatuloy sila sa paglalakbay at nakaranas ng iba't ibang emosyon. Sa wakas, nakarating sila sa Seoul. Sinabi ni Jimmy kay Hoja na nagpadala siya ng voice message kay Ju-hong. Tinawag ni Jimmy si Hoja na magaling na ina dahil laging nabubuhay para sa anak. Narinig ito ni Hoja at naisip na sana may anak siyang babae na ganito. Bakit pa siya magkakaanak na lalaki kung ganito lang din ang kahihinatnan? Biglang sumingit si Bong-seok at tinanong bakit pumunta sina Jimmy at Haejo sa Hwangcheon. Sumagot si Jimmy na iniwan siya ni Haejo sa harap ng bahay ng kanyang tunay na ina at umalis. Tinawag ni Hoja ang babae na hayop dahil pinabayaan niya ang kanyang anak. Kaya inutusan ni Hoja si John na bigyan ng aral ang babaeng iyon. Hiningi rin ni Bong-seok ang address para agad mapadala ang kanyang mga tauhan doon. Hiningi ni Gi-hyo ang pangalan at kapanganakan para mabilis siyang mapahiya online. Nang makitang lahat ay tutulong, gusto ni Jimmy bumili ng alak kay Bong-seok para sa lahat. Agad ipinakita ni Hoja ang card at sinabi kay Jimmy na gamitin ito. Habang nag-iinuman, nagdala ang dalawang lalaki ng manok para humingi ng tawad kay Jimmy. Hindi inaasahan, may grupo ng tao na naghihintay sa kanila. Nang makita yon, mabilis na tumakas sina Haejo at Ju-hong. Agad naghiwalay ang tatlong babae para pigilan sila. Hindi maitago ni Bong-seok ang damdamin nang makitang ligtas si Haejo. Ngumiti siya at sinabing isipin siyang asong gala na inampun, huwag malungkot kung mawala. Agad sinabihan ni Bong-seok si Haejo na tumigil sa pagpilit ngumiti. Ang taong malapit ng mamatay ay hindi natatakot. Inaliw ni Bong-seok si Haejo na hindi siya mamamatay, kaya huwag matakot. Nanginginig si Haejo, gustong matulog pero sumasakit ang ulo at nakakalimot na. Nalungkot si Haejo, hindi alam bakit siya ipinanganak sa kalye at ngayon mamamatay na. Narinig ni Jimmy ang kwento at napaiyak din kasama si Haejo. Kailangan ni Ju-hong na harapin ang kanyang ina. Agad niyang kinuha ang cellphone at binuksan ito. Dumating ang maraming nag-aalalang mensahe mula kay Hoja. Sinabihan niya ang anak na bumaba ng kotse. Nang iniwan niya ang anak, tinawagan siya ni Hoja at pinauwi kapag gusto na. Sa oras na yon, nagising siya at tinanong kung gumaling na ang sakit ng likod ng kanyang ina. Agad niyang sinabi na kapag pumayat siya, mawawala yon, tapos ibinaba ang telepono. Hiniram ni Hoja ang salamin ni John para umiyak ng natural, tapos sinabi na wag nang umuwi si John sa Amerika, manatili na lang bilang pangalawang anak niya. Pumayag daw siya, kaya ngumiti ng maliwanag si Hoja. Sa kabilang dako, nagpunta si Jaime sa banyo para maghugas ng mukha, tapos binigyan siya ni Ao-hong ng panyo. Nang punasan ni Jaime ang mukha, sinabi ni Ao-hong na may nagsipon doon, itatapon na sana pero pwedeng labhan at magagamit pa. Nagpasalamat si Ao-hong kay Jaime kasi simula nang makilala niya ito, naging tigre na raw siya. Pagkatapos, binanggit ni Ao-hong ang bulaklak na sapatos na ibinigay niya kay Jaime. Sumagot si Haejo mula sa kung saan na itinapon niya yon sa bubong ng tindahan ng sopas ng bituka ng baboy. Agad hinila ni Jaime si Haejo para makapag-usap sila ng pribado.
Nang akayin ni Jaime si Hajo sa isang liblib na lugar, handa na si Hajo na bugbugin, pero niyakap siya ni Jaime ng mahigpit at pinasalamatan sa pag-alam ng tunay niyang kaarawan. Pinasalamatan niya ito sa ligtas na pagbabalik. Nang subukang halikan ni Hajo si Jaime, siya'y talagang nabugbog. Patuloy siyang pinagalitan ni Jaime dahil sa pag-iwan sa kanya sa gitna ng daan para tumakas. Matapos ang ilang sandaling pagtatalo, nagtawanan at nagbiruan ang magkasintahan ng masaya. Hiniling ni Jaime na yakapin siya ni Hajo pero binuhat niya ito sa balikat. Pagkatapos, nagkaroon ng masayang salusalo ang lahat. Masayang pinagmasdan ni Hajo ang mga mahalaga sa buhay niya na nagbibiro. Bigla siyang may naalala. Nang malasing ang lahat, lumabas si Hajo ng pasuray-suray at nakita ni Jaime. Nang tumakbo si Hajo sa gitna ng trapiko, niyakap siya ni Jaime at tinanong kung saan pupunta. Hahanapin ba niya ang susunod niyang ama? Agad sinabi ni Hajo na magmadali sila dahil wala siyang masyadong oras. Patuloy na pinigilan ni Jaime si Hajo at tumakbo pabalik sa bar para hanapin ang susi. Nagising din si Auhong sa ingay. Natagpuan ni Jaime ang susi pero nang lumabas siya, nakasakay na si Hajo sa taxi at umalis. Sinundan ni Auhong at binasa ang plaka ng taxi. Pagkatapos, naghintay si Hajo sa isang eskinita. Nang may lalaking umuwi, tumakbo si Hajo at niyakap ito ng mahigpit, sumigaw ng tatay. Ito ang amang umiwas sa kanya. Tumugon din siya sa yakap at tinawag si Songhyo. Dito, umiyak si Hajo sa balikat ng ama, parang high school na gustong mahalin at batang laging yakap ng ama. Pumasok si Hajo at ang kanyang ama sa bahay para tingnan ito. Nakita niya ang larawan ng kapatid at sariling mga litrato noong bata pa, nakadisplay pa rin. Itinago pa rin ng ama ang mga tape ng mahahalagang sandali, pati high school diploma niya na may karangalan. Sinabi rin ng kanyang ama na pareho pa ang kanyang silid, kaya umakyat si Hajo doon. Napansin din niya na nasa dating lugar pa rin ang lahat ng kanyang gamit. Kaya humiga si Hajo sa kama para damhin ang pakiramdam ng pag-uwi. Bigla may tumawag sa kanyang pangalan. Nakatayo si Jaime sa labas ng bintana, pero biglang tinanong ni Hajo kung sino siya. Siguro'y multo siya dahil ito ang ikalawang palapag. Binuksan niya ang bintana para tingnan. Nakita ni Hajo na gumamit si Gihan ng forklift para maging lumilipad na multo si Jaime, kaya naghalikan sila. Gusto agad ni Jaime pumasok para makita ang ama ni Hajo, pero pinigilan niya ito. Sinabi niyang ayaw ng kanyang ama ng mga estranghero sa bahay. Nag-alok siya ng laro. Kinabukasan, patuloy na sinamahan ni Jaime si Hajo sa kanilang walang destinasyong paglalakbay. Nang pumasok ang ama sa silid, nakita niyang naiwan ng anak ang business card na ibinigay sa aksidente. Nakasulat dito, ikaw ang aking anak. Tumulo rin ang luha ng ama sa damdamin. Nakaupo ang mag-asawa sa isang kainan. Nakita nila si Hoja na nag-aanunsyo ng natural na pampalasa. Maya-maya, lumitaw din si Gadya at John sa patalastas. Patuloy na naglakbay ang mag-asawa sa iba't ibang daan, nakaramdam ng iba't ibang emosyon. Gusto pa rin ni Gihan buksan ang tindahan. Tumawag siya kay Hajo para pumili ng upahan, pero si Bongseok pala ang may-ari. Agad sinabi ni Hajo na magmahalan na lang silang dalawa. Gabi na, tumigil si Hajo at Jaime sa ilalim ng tulay at pinanood ang post ni Auhong. Sa video, ikinuwento ni Auhong ang pag-akyat niya sa bundok sa Busan para hanapin ang nobya. Kahit naghiwalay sila, naging mas malakas at mature si Auhong para makita ang mas malawak na mundo. Nagustuhan ito ni Jaime, pero hindi pa rin ni Hajo. Nainis siya nang banggitin ni Auhong ang kasintahan nito. Kinabukasan, nagpatuloy sila sa paglalakbay, nagtala ng maraming masasayang sandali. Napadpad sila sa niyebeng gubat. Walang matuluyan, kaya nainis si Jaime at tumakbo paakyat. Nang makarating sa tuktok, nakita nila ang puting niyebe. Naglaro sila ng habulan para tamasahin ang magandang tanawin. Pagkatapos, nag-enjoy sila sa pag-ski ng magkasama. Nang makakita ng damo si Hajo, naisip niyang humanap ng 4-leaf clover. Nagbiro siya na kung mahanap ito ng girlfriend niya, ibebenta niya ang kotse para sa hotel. Pero kung siya ang makahanap, gagala sila sa kotse habang buhay. Nang marinig ito ni Jaime, tumakbo siya para hanapin ang 4-leaf clover. Naghanap din si Hajo at nakahanap siya ng 4-leaf clover. Hinanap niya si Jaime para sabihin, pero bigla siyang nagdugo ang ilong. Biglang bumagsak si Hajo sa lupa at iniunat ang mga braso at binti. Sa sandaling iyon, nakita niya ang malawak na asul na langit. Tumakbo si Jaime at sumigaw na huwag mamatay si Hajo. Kung mamamatay siya, dapat sa kanyang mga bisig muna. Noon, bumulong si Hajo na gusto niyang mabuhay pa. Gusto niyang mahalin pa siya ng mas matagal. Hindi kailanman nais ni Hajo na mabuhay ng ganoon. Nakahiga sa bisig ni Jaime, hinawakan niya ang buhok nito at nag-isip. Kung ganoon, magiging kawili-wili ang kanyang buhay. Sinabi ni Hajo ang huling mga salita ng pag-ibig bago namatay ng nakangiti.